pumunta ka na kay Yama. Tapos na. Kung ganoon, tapusin na natin ito ng sabay. Kuya, masyadong mataas ang ulap. Hindi ka makakapunta sa malalim na bundok. Mawawalan ka ng buhay. 3 araw na walang pagkain sa bahay. May lagnat pa si Chen Yuan. Ngayon, naghukay ako sa nagyelong lupa at nagbalat ng puno. Para lang may maipakain ako sa inyo. Wan Qing, lumabas ka na. Yung kuya mo nagyelo sa kanal. Hindi siya nailigtas. Kuya. Nasaan ako? Nag-time travel ba ako? Ang taong ito ay kapangalan ko. Ang pangalan niya rin ay Li Chengyuan. Malaking ulap, saradong bundok. Parang impyerno agad ang simula nito. Chengyuan, gising ka na. Bilis, inumin mo agad ito habang mainit pa. Siya ang aking batang asawang si Shen Wanqing. Ang dami niyang tiniis nitong mga araw na ito. Isang mahina na babae ang sumusuporta sa buong pamilya. Hindi pwedeng kainin ang Wanqing na ito. Kapag kinain, mamamatay ang tao. Chengyuan, makinig ka. Sana yon, kahit ang mga lungga ng daga ay naubos na. Kumain ka muna. Naisip ko na. Yung matandang binata sa katabing na yon. May nakaimbak na pagkain sa kamay. Basta pupunta ako para alagaan siya. Pangako niyang bibigyan ako ng 2 sako ng sorghum flour. Sapat na ito para makalampas ka sa taglamig. Kalokohan, asawa kita. Hanggat may bibig pa ako, hindi ko ibebenta ang sarili kong asawa. Ito ang prinsipyo ng pagpapalit buhay. Lalabas ako para maghanap ng makakain. Cheng Yuan, huwag ka munang bumaba. Halos nakalimutan ko. Wala na kaming ibang damit kundi isang luma at sira-sirang coat. Ngayon, suot ito ni Wanqing. Wala akong suot na pang itaas ngayon. Ihubad mo ang coat, Wanqing. Cheng Yuan. Maghintay ka sa bahay para sa akin. Pakuluan mo ang tubig. Kain tayo ng karne ngayong gabi. Uy, hindi ba yan ang anak ni Li? Bakit suot mo ang damit ng asawa mo? Ginawin na tao. Nag-iisang anak ni punong barangay Zhao Han, Zhao Kuan. Zhao Han. Sabi ko kay Cheng Yuan. Palagi ang batang ito ay umaasa sa kapangyarihan ng tatay niya. At madalas nagpapakita ng kapangyarihan sa nayon. Matagal na niyang ninanais si Wanqing. Yung 10 kilo mong hilaw na butil na utang. Ngayon ang huling araw na para bayaran. Kung hindi mo mabayaran, gagamitin ko ang asawa mo bilang kabayaran. Sandali lang, ibabalik ko ang pagkain. Pero kung susubukan mo pang lapitan si Wanqing, maniwala ka, ipapadala kitang patay ngayon din. Ay naku, ikaw na may sakit. Aakalain mong makikipagpaligsahan ka sa akin. Ay naku, Diyos ko. Layo ka. Kung gusto mong makakuha ng pagkain, kailangan pumasok sa malalim na bundok. Naku. Saan ito? Ito ba ang espasyo na dala-dala? Ang tubig na ito ay talagang nakakapawi ng uhaw. Ang bukal na ito ay may napakalakas na kakayahan sa pag-aayos ng selula. Mayroon na akong lupa at bukal na ito. Hindi na kami ni Wanqing magugutom sa hinaharap. Lumabas ka. Itong taas na ito, walang kahirapan para sa akin ngayon. Kailangan kong makakuha ng karne at bumalik. Ano yan? Huwag kang magtago, lumabas ka rito. Itong wild boar ay hindi bababa sa 200 pounds. Hindi na tayo mag-aalala sa pagkain ngayon. Sakto para subukan ang aking kasalukuyang lakas. Swerte mo, ikaw na ang magiging unang kainin ko ngayon. Sapat ito para sa akin at kay Wanqing sa loob ng 1 buwan. Nagugutom pa si Wanqing sa bahay. Kailangan ko nang bumalik agad. Shen Wanqing. Si Li Chengyuan na may sakit. Namatay siya sa malalayong bundok. Sumunod ka lang sa akin ng maayos. May gawa kaming galapong na mais. Siguradong hindi ka magugutom. Umalis ka na. Hindi namatay si Chengyuan. Hindi namatay si Chengyuan. Babalik siya agad. Huwag mo akong hawakan. Iniisip mo pa rin ang patay na iyon. Halika dito, pakawalan mo ako. Ikaw na hayop. Zhao Han, naghahanap ka ng kamatayan.
Matagal nang patay si Li Chengyuan sa bundok. Sundin mo ako ngayon. Hindi ka na mawawala ng makakain pagkatapos nito. Kung hindi ka pa rin makakaunawa, ngayon din kitang papatayin. Sino ang may ganang humawak sa asawa ko? Chengyuan, tulungan mo ako. Li Chengyuan, hindi ka ba pumasok sa bundok? Tao ka ba o multo? Ako ang iyong ninuno. Ah, ang kamay ko. Nagkamali ako, Ginoong Li, pakiusap patawad. Hindi na ako muling mangahas. Kapag nahawakan ko siya ulit, kukunin ko ang buhay mo. Ayos ka, Li Chengyuan. May utang ka sa bayan na hindi mo binabayaran. At nangahas ka pang saktan ang anak ko sa harap ng lahat. Tawagin ang mga tao, itali niyo siya. Utang sa bigas. Bago lang napatay na baboy ramo sa malalim na bundok. Pantusto sa utang ng pamilya namin. Sapat na ba iyon? Batang lalaki, may tapang ka, nilinis mo ang lumang utang. Pero dahil nakakakain na kayo ng karne sa bahay nyo, ang bagong itinalagang bilang ng mga palaboy mula sa itaas, ay kayo na ang bahala sa kanila. Lin, sa katapusan ng susunod na taon, kailangan mong magdagdag ng 500 kilo ng pinong butil. Kung hindi mo may bibigay, ang buong pamilya mo ay mapapailalim sa paggawa. 500 kilo ng pinong butil. Sa panahon ng taggutom. Ito ay isang nakamamatay na numerong pang-astronomiya. Ako na ang bahala sa 2 taong ito. 500 gin ng pinong bigas. Sa katapusan ng susunod na taon, ibibigay ko sa iyo lahat, walang kulang. Pero hindi pa tapos ang usapan. Ano pa ang gusto mo, bata? Itset, ang aso mong anak na si Zhaohan. Ngayon, kailangan. Lumuhod siya at magbigay ng 3 malakas na saludo sa asawa ko. Aminin ang pagkakamali kung hindi. Alaynan, punta tayo sa komunidad para magtanong. Ilang taon ang parusa sa pagtatangkang panggagahasa? Bumilis ka at magpasalamat. Umalis ka kasama ang anak mo. Pumasok ka na at magpainit. Anong pangalan ng ininom mo? Ang pangalan ko ay Yun Wansu. Ate, ang pangalan ko ay Yan Siu. Kung ayaw niyo sa pagkain namin, aalis na lang kami. Hindi namin kayo pababayaan. Pagpasok sa tahanan ng Li, isa na tayong pamilya ng Li, basta't may makakain ako. May makakain din kayo, ngunit may isang patakaran. Kailangan mong sumunod para may makain. Gusto niyo bang mabuhay? Gusto basta may pagkain. Kahit anong trabaho gagawin namin. CJ, kapag marunong ka ng magbasa, ikaw ang magtuturo sa asawa ko. Tapos, tutulungan mo rin sa pag-aasikaso ng mga talaan sa bahay. Itsen, magaling ka sa mga kamay mo. Itong balat ng baboy ramo. At pati na rin ang mga balahibo na dadalhin ko sa hinaharap. Ibigay ko sa'yo para ayusin. Kaya mo ba? Kaya ko. Wenking, dalhin mo sila para magpakulo ng tubig. Ako na ang bahala sa pagbalat ng baboy. Buti na lang naging veterinaryo ako noon. Sanay ako sa mga buto. Ang pagkatay ng baboy, madali lang sa akin. Pagdating ng pagkain, kain lang ng kain. Salamat, kuya. Cheng Yuan. Ako ang naging dahilan ng problema ngayon. Kung hindi mo lang ako ipinagtanggol, hindi mo rin papayagan si Zhao Kuan. Nabiglang pasanin, ang utang na 500 kilong masarap na bigas. Saan tayo kukuha ng ganitong karaming masarap na bigas sa taon ng tagtuyot? Kung hindi natin maibigay sa susunod na taon, kailangan tayong lahat na magtrabaho sa reformatory sa dam. Anong sinasabi mo? Ikaw ang asawa ni Li Chengyuan. Kung hindi ko nga kayang protektahan ka, ano bang klaseng lalaki ako? Pero tungkol sa 500 kilong bigas, ako na ang bahala, dahil nangako akong gawin ito sa harap ng lahat. Siguradong magagawa ko ito. Ikaw na lang ang kumain ng maayos. Cheng Yuan, aalis ka ba? Pupunta ako sa bayan. Dadalin ko itong karne. At ipagpapalit ng bigas at tela para sa taglamig. Kulang tayo sa lahat ng bagay sa bahay. Hindi tayo pwedeng magtiis lang. Pupunta ka sa black market. Paano kung mahuli ka? Huwag kang mag-alala, mabilis akong tumakbo. Alam mo na, kayo tatlo, manatili kayo sa bahay. Isara ng mahigpit ang pinto. Kahit sino pa ang kumatok sa labas, huwag buksan. Hintayin niyo akong makabalik bago gumawa ng anuman. Ngayon, ang pagbebenta ng iligal ay spekulasyon. Kapag nahuli, makukulong kayo. Pero may espasyo ako. Laging handang tumakas kapag may panganib. Ito ay respiratory failure na dulot ng acute asthma. Magkahiwalay kayo, huwag harangin ang hangin. Anong gusto mong gawin? Huwag kang gumalaw, Direktor Gu. Kung may mangyari, makakulong ka. Tumahimik ka, gusto mo ba siyang mamatay? Kung gusto mo, magpatuloy ka sa pagsigaw. Buhay pa, buhay pa. Binata, ikaw ay isang henyo sa medisina. Binata, ikaw ang nagligtas sa akin. Kanina iyon ay,
Isang gamot na minana namin sa pamilya. Iisa na lang ang natira. Nangyari lang talaga ng tama ang lahat. Ang pangalan ko ay Li Chengyuan. Ako ay taga-baryo ng Xingfukun. Ngayon ay dumating ako para ipagpalit ang ilang kilo ng ligaw na baboy gubat. Sa kaunting pagkain, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Tatanggapin ko lahat ng karne mo. Bibigyan kita ng doble ang halaga. Kung may kahirapan ka man, huwag kang mag-atubiling magsabi. Sundin lang ang patakaran sa pagbibigay ng pera ni Leader Gu. Ngunit may isang pakiusap ako. Tuwing pumapasok ako sa bayan para magpalit ng gamit, kinakabahan ako. Dahil natatakot akong mapagbintangan bilang spekulador. Nais kong humingi ng espesyal na pahintulot mula sa inyo. Para sa mga produktong galing sa bundok na dala ko sa susunod. Tapat na ipinadala sa kooperatiba. Suporta sa gobyerno. Madali lang ito. Ito ang espesyal na order ng pagbili. Mahigit 30 kilo ng karne ng baboy ramo. Kasama ang espesyal na gantimpala mula kay Direktor Gu. Mahigit 60 piso ang kapalit, at isang dakot ng mga tiket. Ngayon, ang buong pamilya ay makakapagdiwang ng masayang bagong taon. Kapatid, bibili ka ba? Haha, malaking kapatid. Anong gusto mong bilhin? Ito ang mga bagong produkto na dumating. Bigyan mo ako ng 20 kilo. Pinakamahusay na puting harina. Isa 0 kilo ng bigas. 2 piraso ng manipis na koton at bulak na tela. Para gawing damit ng asawa ko. 5 kilo ng asin. At 2 bagong kumot na bulak. At isang malaking bakal na palayok. Naku, ang yaman mo naman. Sa buong 10 baryo. Hindi pa kita nakita bumili ng ganito. Ilalagay ko na agad para sa'yo. Ek, ano ang nasa sulok na bag? Mga repolyo at labanos. Mga buto ng kamatis at pipino. Kaka-deliver lang kanina. Pero taglamig pa rin ngayon. Ang lamig sa labas ay parang bakal. Sino ba ang bibili kahit itanim ay mamamatay lang? Walang problema, ate. Bibiliin ko lahat ng mga buto na ito. Isama mo na sa bayad. Hindi ka talaga nakikinig. Hindi naman tumutubo sa iba. Pero may lugar ako. Ang dami ng mga bagay na ito. Kung makita pa ng iba, hindi maganda. Habang walang tao, pumasok tayo sa espasyo. Ang bilis ng pagtubo. Mukhang kailangan kong magtanim pa ng marami. Bumalik na ako. Bumalik na si Chengyuan. Ito ay puting harina. May gulay pa. Chengyuan, saan ka kumuha ng gulay sa taglamig? Nagawa mo ba ang isang delikadong bagay? Huwag kang mag-alala, asawa, tama ang ginawa ko. Pumasok ako sa bayan ngayon. Nangyari lang na nasagip ko ang pinuno ng kooperatiba. Binigyan niya ako ng espesyal na permiso. Ang gulay na ito ay espesyal na gantimpala para sa akin. Nakatakot naman. Basta't ikaw ay ligtas. Mas mabuti pa sa lahat. Mula ngayon, puro puting harina ang kakainin natin. Mabilis, magluto ka na. Gutom na ako. Kain na. Sobrang bango. Kuya, sisikapin kong magtrabaho ng gusto mula ngayon. Hindi ako kakain ng walang ginagawa. Kuya, mula ngayon, kami na ang bahala sa mabibigat na gawain sa bahay. Kumain ka na, may magagandang araw pa sa hinaharap. Hindi sapat ang pagtitinda lang ng karne at pagtatanim ng gulay. Para sa target na 500 kilo ng bigas. Ako ay isang veterinaryo na matagal na. Kung kaya ng espasyo na magtanim ng gulay, tiyak na kaya rin itong mag-alaga ng hayop. Sa tulong ng likas na tubig. Mabilis ang pagdami ng mga hayop. Bukas, kailangan kong umakyat muli sa bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto kong mahuli ng buhay. Yung nag-iisang lobo, payat na parang buto. Hindi ko siya pinatay ng tuluyan. Ihagis mo sa kanya ang isang piraso ng laman loob ng baboy. Kinuha niya ito at tumakbo. Ngayon, nandito ako para sa live capture. Hindi ako dito para magpatay. Sa tulong ng aking pinahusay na pang-amoy, mabilis kong natagpuan ang mga bakas ng sariwang ligaw na manok. Kinuha ko ang bigas na maihalong pampatulog, at itinapon ito sa niebe. Hindi nagtagal, 3 ligaw na manok at 2 ligaw na kuneho. Ang biglang bumagsak. Swerte naman. Pasok na kayo. Tuloy lang sa lalim. Isang matapang na amoy ng dugo ang naramdaman. Binuklat ang mga palumpong. Isang hayop na may 3 inahing baboy na mga bik. Ayos, may pag-asa na ang piggery. Kumuha ako ng blowgun. Eto. Na-inject ang anesthesia sa inahing baboy. Nagsimula ang inahing baboy na makipaglaban. Bigla itong bumagsak. May naisip ako. Ilagay lahat ito sa espasyo ng bakod. Naghahanda ng bumalik. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang tuyong puno. May isang lilang anino sa ilalim ng ugat. Lumapit ako upang tingnan. Bumilis ang tibok ng puso ko, purpleng ganoderma. Kailangan lang ilipat ang halamang ito sa espasyo. Kasama ang tubig mula sa espiritu ng bukal. Iyan ang likas na pinagkukunan ng kayamanan. Kapag hawak ko ang mga ito, hindi ko nahahayaan na maapi ang pamilya ko kahit kaunti man lang. Bumalik akong puno ng dala pero pagdating ko sa tapat ng baryo, narinig ko ang malakas na dagundong ng paghahanap kay Jayawan. Kasunod nito, narinig ko ang desperadong iyak at sigaw ng 2 batang babae, sina King at He. Tumakbo akong parang baliw pabalik sa bakuran. Yung 3 kubo na gawa sa lupa na sira at butas-butas. Hindi nakayanan ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan ng niebe at tuluyang bumagsak. Lahat ng sahig ay puno ng lupa at mga sirang kahoy ng bahay. Yuan, ikaw rin pala ay nakabalik na. Nabagsak ang bahay. Sa gitna ng taglamig, walang bubong na takip. Kailangan nating magtiis na mamatay sa lamig. Si Wansu at si Yu ay nanginginig din sa lamig. Huwag kang umiyak, kung walang aalis, walang darating na bago. Matagal ko nang hindi gusto ang sira-sirang bahay na to. Pinapasok ko sila sa kusinang hindi pa gumuho.
Ako na ang bahala sa pag-aayos ng bahay. Paano mo ayusin mag-isa? May sariling paraan ang taong bundok, dali na. Aayusin ko muna ang loob nila. Saka ako tumalikod at naglakad papasok sa dilim ng gabi. Katatapos lang akong kumuha ng isang puting pulang pin na kahoy na may bigat na 100 kilo sa malalim na bundok at inilagay ito sa espasyo. Ngayon ay iniiwasan ko sila. Kumuha ako mula sa espasyo ng kahoy at putik. Ang katawan na binago ng espiritong bukal. Nagbubuhat ng 100 kilo ng kahoy. Napakadali. Ginamit ko ang kaalaman sa estruktura. Isang matibay na kahoy na frame ng bahay. Naghahanap ng kalahating buwan ang mga tao ng gintong at natapos na. Nang dumating ang hapon at nakita nilang mainit-init ang mga pagkain. Lahat sila ay naguluhan. Ito ba ay sa atin? Si Wan King ay nagulat habang tinitingnan ang maluwang at matibay. Isang bagong bahay na hindi tinatablan ng hangin. Nagawa na ang bahay. Ngunit ang karne at gulay sa bahay. Kailangan talagang makahanap ng pangmatagalang paraan para maglinis. Kailangan kong pumunta sa bayan. Ibebenta ko ang purple linksy. Isara niyo ang pinto sa bahay. Huwag kayong magbukas kahit sino pa. Ayusin ang mga bagay sa bahay. Dala ang linksy, diretso akong pupunta sa black market ng bayan. Ngunit pag alis ko, may nangyaring masama sa bahay. Si Zhao Han ay patuloy na. Nagpapadala ng tao para subaybayan ang bahay ko. Kapag nakita akong lumabas, agad siyang pumasok kasama ang mga alagad ng batas mula sa barangay. Si Guje ay dito sa bahay na ito. Sinubaybayan ko ito ng ilang araw. Araw-araw kumakain ng karne. Yung dalawang babae, tiyak na mga takas. Si Shen Wan King ay nagtatago ng mga kriminal. Kailangan silang mahuli ng sabay-sabay. Sipa sa pinto. Ang pintuan ay brutal na sinipa. Natakot si Wan King at ang tatlo at itinulak sa sulok. Nahuli ang taong ito. Mula sa manipis na tela, nagtago ng napakaraming estratehikong materyales. Siguradong may masamang balak, kunin lahat at dalhin. Bitawan niyo kami. Hindi kami mga takas. Mahigpit na pinoprotektahan ni Wan King. Nagreklamo sina Wansu at Xiu. Tumahimik ka, gago kang babae. Pagdating natin, ikaw ang sasaktan. Ngumiti si Zhao Han ng masama habang lumalapit. Bigla niyang hinila ang buhok ni Wan King palabas. Noong panahong iyon ako, katatapos lang magbenta ng lingsi sa lungsod sa mataas na presyo. At masayang naglalakad pa uwi habang humuhuni ng kanta. Kakakarating ko lang sa bungad ng baryo. Cheng Yuan, nakita ko agad si tatay mula sa kabila. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa akin. Hinuli ng mga tao ng gobyerno ang asawa mo. Mga tao ng gobyerno, parang may sumabog sa utak ko. Galit na galit ako. Mabilis akong tumakbo pabalik ng baryo. Mula sa malayo, nakita ko si Wuyong at Zhao Han. Nahinihila nila si Wan King at iba pa papasok sa karwahe. Nakalat sa lupa ang bagong bili naming harina. Na may dumi at putik. Zhao Han, kung gusto ninyong mamatay. Ako na ang magpapadala sa inyo sa kabilang buhay. Pobre kang gago, nangahas ka pang bumalik. Dakpin mo siya. Hayagang paglaban sa batas. Dagdag na kasalanan. Ipapatupad ko ang batas. Malalamig ang aking mga mata. Bilang isang nangungunang veterinaryo. Alam ko nang husto ang mga kahinaan ng buto ng mga mamal. At ang daloy ng kanilang mga nerbiyos. Hindi ako gumamit ng lakas. Naglakad ako ng mali ang hakbang pasulong. Isang kapit sa pulso ni Wuyong. Sa radial nerve ng pulso. Biglang pinindot. Kalahati ng katawan ni Wuyong. Biglang nanamanhid at bumagsak ang baton sa kamay. Gamit ang pagkakataon, tinamaan ko siya ng tuhod. Nakatukod sa ilalim ng kanyang mga tadyang. Siya ay umungol. Nakaluhod siya sa lupa. Nahihirapan sa paghinga. Namumula ang kanyang mukha. Ang ilang mga alipin sa tabi. Nakita ito at gustong sumugod. Ako'y parang kidlat sa bilis. Mabilis na iwasan ang mga vital points. Tamang-tama sa mga nerve nodes. Hindi umabot ng 10 segundo. Maraming nakahandusay sa lupa. Lahat sila ay sumisigaw at gumagalaw. Huwag lumapit, may baril ako. Madilim na muzo ng baril. Tinutok sa aking noo. Hinarap ang baril. Napangiti ako ng may pang-aalipusta. Hindi ako umatras kahit kaunti. Kahit may baril ka, dito ka titigil ngayon. Tigilan nyo, ano ba ang ginagawa nyo? 2 jeep ang biglang huminto sa harap ng bahay namin. Dumating si Gu Fanghua, ang direktor ng kooperatiba. Kasama ang ilang mga opisyal na mabilis na lumakad papalapit. Tulong, Director Gu. Itong mga rebelde ay gustong pumatay ng mga kawani ng gobyerno. Patayin na siya. Nagnanakaw na sumisigaw. Pumutla si Gu Fanghua. Ang pulang dokumento ay bumagsak sa mukha ni Wuyong. Buksan ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Si Comrade Li Chengyuan ay espesyal na tagabili mula sa kooperatiba. Siya pa ang tagapagligtas ko. Lahat ng gamit sa bahay niya ay lehitimong ipinagpalit. Tahimik ang buong lugar. Nanginginig ang kamay ni Zhao Han habang hawak ang baril. Tungkol naman sa 2 dalaga. Sila ay inatasan kong alagaan ni Li Chengyuan. Bilang mga taong nangangailangan. Bakit ka naging wanted? Wuyong, nakipagsabuatan ka sa mga tulisan. Gumamit ng pribadong parusa. Pagsama-samahin silang lahat. Dalhin at imbestigahan ng mabuti. Sugod ang mga tauhan. Agad na kinuha ang baril ni Zhao Han. Kulongin ang grupong ito ng mga salot. Kahit na ayos na ang bagay ni Chengyuan ngayon. Ang problema sa 2 babaeng ito na walang rehistro ay isang malaking panganib. Ano ang balak mong gawin? Inimbitahan ko si Gu Fanghua sa loob at nilagyan ng tsaa. Ate Gu, nag-aalala ako tungkol dito. Hindi natin pwedeng hayaang magutom sila sa taglamig. Si Wansu ay marunong magtala ng mga gastos. Si Xiu ay kayang magtrabaho. Gusto kong manatili sila sa bahay. May pananagutan ka. Ang bagong lipunan ay nagtataguyod ng pagtutulungan. Nagawa ko na ito. Sinabi ko ito sa tanggapan ng mga serbisyong panlipunan. Ito ay isang malalayong kamag-anak ng iyong pamilya. Diretso sa inyong bahay.
Kumain ng mga produktong pagkain. Ito sa bukirin ay tiyak na trabaho. Maraming salamat. Ngunit, may isa pa akong mas malaking bagay na hihilingin sa iyo. Anong bagay? Gusto kong gumawa ng ulat ng kasal. Kanino ikakasal? Si Shen Wanqing, ang batang asawa ng pamilya namin. Noong panahong iyon, mababa ang katayuan ng batang asawa. Walang proteksyon mula sa batas. Pwedeng gamitin ng mga kamag-anak kahit kailan. Kung kulang ang bigay kaya, pwede siyang pilit na ipagbili. Ginagawa ko ito para. Tapos na ang mga ganitong isip. Pero si Gu Fanghua na ganitong opisyal. Maaari ba siyang aprubahan ng ganitong aplikasyon? Ate Gu, alam mo ang sitwasyon ng pamilya namin. Si Wanqing ay formal na aliping babae. Pero tinatanggap ko siya bilang asawa. Noong nakaraang 2 araw, naubusan kami ng pagkain. Halos ibinenta niya ang sarili niya para iligtas ako. Ngayon ay pinapromote ang kalayaan sa pag-aasawa. Ayaw kong siya ay magdala pa ng pangalang batang asawa na puno ng takot. At ayaw ko rin na muling makialam ang kanyang tunay na ama. Gusto kong pakasalan siya ng may dangal. At bigyan siya ng lehitimong pagkakakilanlan. Tama ang sinabi, dapat wasakin ang mga nakagawi ang tradisyon. Ito ang tunay na bagong kabataan. Pumayag ang organisasyon sa kasunduang ito. Bibigyan ka na ngayon ng liham ng rekomendasyon. Makukuha mo ang liham na may selyong pula. Kumalma ang puso ko. Matapos pakawalan si Gu Fanghua, pumasok ako sa loob. Nagliligpit na ng gamit sina Wanqing at iba pa. Pula ang mga mata nila. Lahat ay huminto, may 2 magandang balita. Una, pinahintulutan ni Direktor Gu na makuha ni Wan Su at Siyu ang mga produkto ng mga nakarehistrong magsasaka. Si Wan Su at Siyu ay sobrang natuwa at umiyak ng yakap. Agad silang nag-isip na magpatira pa sa akin. Hinila ko sila agad. Tumingin ako kay Wanqing na nakanganga sa gulat. Ito ang pangalawang bagay. Tungkol ito kay Wanqing mo. Tungkol sa akin. Nangangamba si Wanqing habang hinihila ang dulo ng damit. Cheng Yuan. Baka iniisip nila sa taas na ako ay isang batang asawa. At hindi nila ako papayagang manatili. Mabilis akong lumapit. At hinawakan ang kanyang mga balikat. Kakakanta ko lang kay Direktor Gu. Na gusto kitang opisyal na pakasalan. Biglang naging tahimik ang loob ng bahay. Hindi pwede, Cheng Yuan. Nagkaroon ka na ng magandang kinabukasan. Ako ay isang batang asawa na binili lang. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ang kaya ko lang ay manatili at alagaan ka. Sapat na iyon para sa akin. Bola-bola. Ibinigay ko ang liham ng rekomendasyon sa kanya. Nagawa na ang liham ng rekomendasyon. Pupunta na tayo para kunin ang sertipiko sa loob ng 2 araw. Walang sinuman ang mga has na magsalita ng masama tungkol sa iyo. Mahigpit na hawak ni Wanqing ang papel. Mahigpit na hawak ni Wanqing ang papel, ulan, hindi. Yumukod sa aking mga bisig at umiyak ng malakas. Ang mga sama ng loob at takot ng mahigit 10 taon ay tuluyang napalaya sa sandaling ito. Tama na ang pag-iyak. Kung magpapakasal, hindi pwedeng maging payak lang. Bukas pupunta tayo sa syudad para bumili ng dote. Kinabukasan, nag-arkila ako ng kariton ng baka. Dinala ko sila ng may karangyaan sa bayan. May pera ako mula sa espasyo bilang suporta. Kailangan kong gawing pinakamagandang nobya sa buong bayan si Wanqing. Pero hindi ko inakala na ang pagiging mataas namin ay magpapasimula ng inggit sa iba. Sa kooperatiba, naglabas ako ng makapal na bungkos ng pera. Subukan mo itong malaking pulang cotton coat para sa asawa ko. Kailangan ng 50 gin na kapas. Palitan ang malambot na tela ng malaking pulang kulay. Magdala ka ng 2 pares ng leather shoes. Kailangan ng 100 gin na puting bigas. Si Wanqing ay nagsuot ng bagong cotton coat. Napakaganda, nakakasilaw ang ganda. Ako rin ay magbibigay kay Wan Su at Siyu. Bawat isa ay may bagong damit. Hindi pinapaboran ang iba. Puno ang kariton ng baka nang umuwi sa baryo. Mga pinong butil, pulang kumot at karne. Nang pumasok ang kariton sa baryo, nagkagulo agad. Diyos ko, iyon ay si Cheng Yuan. Puno ang kariton ng mga pinong butil. Si Wanqing ay nakasuot na parang may bahay. Nagmina ng ginto ang pamilya Li. Masaya ako sa loob ko. Si Wanqing ay nakadikit sa akin. Tuwid ang kanyang likod. Mula ngayon, walang sinuman ang mga has na maliitin siya. Naglagay kami ng pulang sutla sa bakuran. Nagsagawa ng seremonya dito. Isang pagbati sa langit at lupa. Si Wanqing ay may luha sa mata at handang makipagbati sa akin. Biglang may sumigaw mula sa labas ng courtyard. Sandali, sino ang nag-utos sa inyo na magpakasal? Si Shen Wanqing ay anak ko. Hindi ako pumayag. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Nahati ang tao sa paligid. Si Miren ay ang tunay na ama ni Wanqing na tanging nakatuon sa kita, si Shen Shukai. Kasama ang nakangiting si Zheng Tu na puno ng taba. Tatay, bakit ka nandito? Gusto ni Li Cheng Yuan na pakasalan ang anak kong babae. Nag-alok siya ng 500 yuan na dote. Dagdagan pa ng 3 beses na dote. Kahit 1 sentimo, huwag mag-isip na magpakasal. Ang 500 yuan ay purong panginikil. Tatay. Noong una, ibinenta mo ako para sa 2 sako ng mais. Noong una, ibinenta mo ako para sa 2 sako ng mais. Ngayon, bumabalik ka para sumipsip. May konsensya ka ba? Ang konsensya ba ay makakain? Ang pag-aalaga sa iyo ay para sa pera. Kinuha ko na ang pera, Zeng. Hindi siya nagbibigay ng dote. Dadalahin kita. Dadalahin kita. Hehe, ang ganda ng babaeng ito. Ngayong gabi, papasok ako sa silid. Sino man ang maglakas loob na galawin siya. Mapapailing lang ako. Kinuha ko ang isang lumang papel. Tingnan mong mabuti. Ito ang kasulatang pangako kamatayan na pinirmahan ni Shen Shukai noong araw. Walang pag-aalinlangan sa buhay o kamatayan. Laging nakahiwalay ang ugnayan ng pamilya. May mukha ka pang sabihin na siya ang anak mong babae. Ipapakita ko ang kasulatang pangako sa mesa. Nabigla si Shen Shukai. Pero si Zheng Tuohu ay isang batang walang takot. Diretso kong kinuha ang pangpatay ng baboy. Mabilis na sumugod sa akin.
Tumingin ako sa pangpatay ng baboy na inihampas ni Zeng. Humagikik ako. Akala mo ba ang top veterinarian na ito ay walang silbi? Sinipa ko ang ugat sa kanyang pulso. Nahulog ang kutsilyo sa lupa. Agad akong gumawa ng isang pagkakahawak. Ipinipilit siya sa altar. Naghahanap pa ng gulo. Iulat kita sa komunidad. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang sertipiko at ang espesyal na lisensya ng kasal. Itinaas ko ng mataas. Tingnan ninyong lahat. Mula sa araw na ito. Si Meng Shen Wanqing ay isang legal na mag-asawa na protektado ng estado. Si Zha Shenqing ay isang legal na mag-asawa na protektado ng bansa. Kayo ay nagnanakaw ng lalaki at nang aapi ng babae sa araw-araw. Sa tingin ko, kayo ang dapat pumasok. Nang sabihin ito, ang kawani ng barangay ay nagsugo ni Director Gu upang maghatid ng regalo. Nang makita ang sitwasyon, walang sinabi, agad nilang ginawa. Nahuli sina Shen Shukai at Zeng Tuhufu. Bibili ng mga babae at dadalhin pabalik para sa mabigat na parusa. Natapos na ang isang palabas. Nagbigay galang ang mag-asawa. Natapos ang seremonya. Dinala sa silid ng kasal. Noong gabing iyon, nanginginig ang pulang kandila. Nakatayo si Wanqing sa gilid ng kama. Napakaganda niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nangakong gagawin kong pinakamaganda ang buhay niya. Matapos kaming magpakasal, naging matiwasay ang buhay namin. Pero yung mga gulay na ito sa kamay ko, na itinanim sa space, kailangan ko pa ring humanap ng tamang dahilan para makapagligal sa baryo. Kinabukasan ng umaga, tinipon ko ang lahat ng tao sa baryo. Sagikan. At inihayag ko ang isang desisyong ikinagulat ng lahat. Makinig kayong lahat. Magpapatayo tayo ng greenhouse sa bakanting lupa sa likod ng baryo. Sa ganitong lamig at yelo, anong bahay ang gusto mong itayo? Gagamit ako ng plastik at banig na gawa sa damo para sa isang mainit na bahay. Magpapatayo ako ng init gamit ang init ng lupa para magtanim ng gulay. Bumili ako ng espesyal na mga binhi mula sa bayan. Kahit taglamig, makakapagtanim pa rin tayo ng mga gulay. Biglang tumawa ng malakas ang mga tao. Magtatanim ng gulay sa gitna ng taglamig. Akala mo ba ikaw ang Diyos? Kasalukuyang naghahanap ng mga manggagawa. Basta't handang magtrabaho. 5 sentimos kada araw para sa 2 pagkain. Sa bawat pagkain ay may malaking taba ng karne. 5 sentimos kada araw at palaging may karne. Cheng Yuan, hindi ka ba nag-enjoy kasama namin? Kahit sa ganitong tagtuyot, may mga tao pa rin nagsusumikap para sa isang kagat ng noodles. Ako si Li Cheng Yuan, bawat salita ay parang pako. Sino ang gustong sumali, kunin ang baril at magparehistro. Sa malaki ang gantimpala, may matatapang. Di tatagal ng 3 araw. Isang malaking greenhouse na gawa sa lupa ang tumayo sa niebe. Nang gabing iyon, lihim na kumuha ng espiritu ng tubig mula sa espasyo. Lahat ng binhi itinanim na. Lahat ay naghihintay na makita akong mapahiya. Pero kinabukasan ng umaga, buksan ang pinto ng greenhouse. Punong-puno ng mga tao ang paligid ng greenhouse na nag-aabang. Kung hindi tumubo ang gulay ni Li Cheng Yuan, paano ka magbabayad sa mga manggagawa? Wala na akong sinasabi pa. Ilagay ang makapal na kortina sa pagbukas ng greenhouse. Biglang sumalubong ang isang mainit na hangin. Pagkatapos mong makita ang nasa loob, tahimik ang buong lugar. Diyos ko po, buhay talaga, buhay na buhay. Sa ibabaw ng maitim na lupa, hindi lang tumubo ang lunti ang mga punla. Yung baging ng pipino na gumagapang sa balag, may bunga na agad na kasinlaki ng daliri ang mga pipino. Hindi ito possible. O, gabi ng kung fu. Paano kaya mabilis lumaki? Ito ay tinatawag na siyentipikong pagtatanim at natatanging nutrisyon. Ako lang ang nakakaalam. Iyan ang kamanghamanghang bisa ng tubig mula sa espiritu. Ang mga tao sa nayon ay tumingin sa akin, na may labis na paggalang, ibinigay ng matanda para matikman ng apo. Sumunod sa akin, lahat tayo magkakaroon ng magagandang buhay. Biglang sumikat ang mga gulay sa greenhouse. Pero alam ko na hindi sapat ang ani na iyon. Nagpa siya akong pumasok sa bundok para mangalap ng gamot. Balak kong alagaan sa espasyo yung purple lingsi na yun. Pero nung pumasok na ako sa malalim na gubat, biglang naging tahimik at nakakatakot ang paligid. Dahil sa aking pakiramdam, ako'y napapaligiran. Bilang isang nangungunang veterinaryo, matapos akong palakasin ng espiritual na bukal, ang aking 5 pandama ay higit pa sa karaniwan. Napakatahimik ng gubat na ito. May dala itong nakabibinging presensya. Sino ang nandyan? Lumabas ka. Pagkatapos ng mga salitang iyon, 4 na malalaking lalaki na naka-snow camouflage. Biglang sumugod mula sa paligid para hulihin siya. Mabilis at malinis ang galaw nila. Puro panlaban ang mga atake. Hindi ito mga ordinaryong tulisan sa bundok. Sa bagal nyo pa lang talo na kayo. Dahil sa kaalaman ko sa anatomiya, agad kong nakita ang mahihinang kasukasuan nila. Nagtago ako na parang pusa. Hinawakan ko ang siko ng isa sa kanila. Agad na nawalan siya ng lakas sa kalahating braso. Pagkatapos, sinipa ko siya sa kanyang punto ng katawan, na nagdulot sa kanya upang lumuhod. Hindi pa umabot ng kalahating minuto. Lahat ng 4 na malalakas na lalaki ay nakuha ko. Madaling na itaboy. Tigilan niyo na lahat. Ha ha ha. Isang kalalakihang naka-military coat, na may napakalakas na aura, ang lumabas. Ang galing ng galaw mo, binata. Ang 4 kong elite sa ilalim ko. Sa iyong kamay, hindi ka makakalampas sa 3 galaw. Ako si Qin Zhenjiang. Biglang tumalon ang puso ko. Ito ay isang malaking tao mula sa militar. Paano siya nandito sa ganitong liblib na lugar? Qin boss, magandang makilala ka. Tinanggap ko ito ng may dignidad. Nasa gitna kami ng winter training. Hindi ko sinasabi ito para ikahiya. Ang aming pangunahing aso ng tropa ay nakain ng laso na damo. Walang magawa ang veterinaryo. Naghahanap kami ng gamot sa kabundukan. Si Dache, ang pagiging veterinaryo ay swak na swak sa kanya. Hindi ko ikinakaila. May alam akong kaunti tungkol sa first aid ng hayop. Tingnan ko nga. Dinala ako ni Qin Zhenjiang. Nakita ko isang German Shepherd na nakahiga sa snow. Nagsusuka ng puti. Nanginginig ng walang tigil. Binuksan ko ang kanyang takip mata. Kinuha ko ang botelya.
Sa totoo lang, ito ay malinis na tubig mula sa espasyo. Inilalagay ko ito sa kanyang bibig. Kasabay na pinindot ang tiyan para magpasuka. Hindi umabot ng 15 minuto. Nagsuka ang aso ng itim na tubig. Sa himala, tumayo siya. Malapit na nakadikit sa aking kamay. Ang galing mo, kapatid. Sobrang husay ng talento mo. Samantalahin ko ang pagkakataon. Boskin. Kagabi narinig ko na kulang ang supply sa tropa. Nagtayo ako ng greenhouse sa baryo. May sapat na gulay at karne ako. Pero kung magpapagawa sa pribadong tao, madali kang mapapansin at mapagbintangan. Kaya nag-aalala ako na walang mapagkakatiwala ang paraan. Ayos lang, simula ngayon. Ikaw na ang magiging supplier namin, hindi na kailangan mag-alala. Ang iyong greenhouse ay isang base ng pagkain na sama-samang itinayo ng mga taga-Chur. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang mainggit. Napakaganda, may ganitong proteksyon na parang susi sa tagumpay. Buong puso akong naghanda para sa isang malaking gawain. Ngunit hindi ko alam na sa oras na iyon ay may nangyaring problema sa greenhouse. Hindi ko alam na sa oras na iyon ay may nangyaring problema sa aking greenhouse. Pagkarating ko malapit sa greenhouse, narinig ko ang iyak at sigaw ng isang babae. Ito ang mga gulay na itinanim ni Cheng Yuan sa amin. Si Wan King at 2 babae ay nagbabantay sa greenhouse. Ngunit sila ay marahas na itinulak sa lupa. Ang takip ng greenhouse ay pinunit ng malupit. Isang grupo ng tao, parang mga locust. Ang walang habas na umaani ng mga pipino at repolyo. Nakatayo sa gilid. Ang namumuno ay ang kilalang tulisan ng barangay, si Chao Heng. Si Zhao Quan ay mayabang na sumusunod sa tabi. Zhao Quan, naghahanap ka ng gulo. Tumakbo ako papunta at tinulungan si Wan King na tumayo. Galit na galit ako. Li Cheng Yuan, dumating ka sa tamang oras. Inireklamo ka ni Village Chief Zhao na sumisira ka sa centralized purchasing and marketing. Kinuha na ang greenhouse na ito. Lahat ng gulay kinumpis ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mang-agaw ng ari-arian ng tao? Pinipigil ko ang galit ko. Ako dito ang may kapangyarihan. Ikaw, mga nag-iimbak at nagbebenta ng iligal na gulay, mawawala ang mga ito. Kailangan ding parusahan ng trabaho. Hinuli nila siya at yung babae dito. Agad na lumabas ang mga security at may bitbit na tali, sumugod sa akin. Noong huling bahagi ng King, takot na takot siya at niyakap ang braso ko. Sa gitna ng napakamahalagang sandali na ito. Isang jeep ang biglang nag-ingay ng matindi. Diretsong pumasok sa harap ng malaking tolda. Sino man ang magtatangkang gumalaw sa kanya? Direktor Gu, bakit ka nandito? Ikaw ay lumalabag sa batas. Si Comrade Li Cheng Yuan ay nasa malaking tolda. Pinuno ng eksperimental na bukid. Anong karapatan mo para magsara dito? Si Direktor Gu ay nagtatanim ng gulay kahit malamig ang panahon. Baka gumamit siya ng mga diwastong paraan. Si Ginoong Sun ay gumagawa rin ng tungkulin para sa gobyerno. Kalokohan, nilulupig niyo kami ng hayagan. Ireklamo kita agad sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Gu Fanghua, hindi mo na kayang ipagtanggol ang sarili mo. May nagsumbong na ikaw at si Li Cheng Yuan ay kasabwat sa kasalanan ng ilegal na pagbebenta ng mga yaman ng bansa. Ito ang ebidensya, ang malaking taniman na ito. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka ba? Babalik tayo at ipapaliwanag mo. Dinggin mo rin si Gu Fanghua. Kasama ang pamilya ni Li Cheng Yuan ay dadalhin lahat. Kung maglaban, agad silang gagamit ng dahas. Sa harap ng mga papalapit na pulis, pinoprotektahan ko ng mahigpit. Sina Wan King at Gu Fanghua sa likuran ko. Ang mga hayop na ito ay determinado talagang lipulin kami. Kung ganoon nga, kahit mailantad ang aking lakas, sisiraan ko rin sila. Nang ako'y maghanda ng kumilos, at durugin ang lalamunan ni Son Heng, biglang may narinig mula sa malayong niebe. Isang malakas na dagundong na nakabinging. Palapit ang dagundong. Ang truck na puno ng mga taong nagdadala ng baril at bala. Parang higanting halimaw na bakal na dumudurog sa hangin at niebe. Direktang pinalibutan nila ang malaking greenhouse ng siksikan. Hindi pa man nakastop ang sasakyan. Dozens of soldiers ang sabay-sabay bumaba mula sa sasakyan. Ang tunog ng baril na nakataas ang bala ay nakakatakot. Tumigil kayo. Si Kinzen ay nakasuot ng military coat. Nakangisi habang bumababa sa sasakyan. Ikaw, sa? Sino kayo? Nasa tungkulin kami. Nasa tungkulin. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ay isang base ng mga pangsuportang pagkain na itinayo ng militar. Si Li Cheng Yuan ay ang agrikultural na teknikal na tagapayo na inupahan namin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ipagkait ang aming lupa? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nanginig ang mga binti ni Zhao Quan. At bumagsak sa lupa. Anong pinagsasabi mong base? Tumingin si Son Heng sa madilim na mga baril. At nawala ang kanyang kaluluwa. Ihuli niyo siya para sa akin. Bro, huli na ako sa pagdating. Paano natin haharapin ang mga hayop na ito? Ngayon, nasa sayo na ang lahat, depende sa isang salita mo lang. Pinagtatawanan ka ni Boskin. Ginoo, hindi ko nakikita ang aking sariling kapintasan. Ako ay nadaya ni Zhao Quan. Pakiusap, palayain mo na lang ako, parang walang halaga. Cheng Yuan, naloko ako ng utak ko. Dahil sa pagkakaibigan natin sa iisang nayon, patawarin mo na ako. Sa iisang nayon. Isang sipa ko siya itinaboy. Malamig ang tingin. Noong una, pinagtitripan ng anak mo si Wan King. Ngayon, ikaw pa ang nagbabalik ng sama ng loob. Ngayon, nakipagsabuatan ka sa iba. Para pagsamantalahan ang aking malaking greenhouse. Nais mo akong ilagay sa panganib. Ngayon mo lang naisip ang tungkol sa ating baryo. Ang ganitong mga salot sa lipunan ay hindi dapat palampasin. Dapat silang ipasa sa batas para sa mabigat na parusa. Magandang sinabi. Pinahanap ko na ang opisina ni Son Heng. Maraming ebidensya ng katiwalian ang natagpuan. Dalhin ito para sa sama-samang investigasyon. Si Zhao Quan at Son Heng ay parang mga patay na aso. Hinila silang lahat papunta sa truck.
Ang naghihintay sa kanila ay ang pagkakakulong ng matagal. Nalutas na ang krisis. Tinitingnan ang plastik na napunit ng kalahati. Naramdaman ko ang kirot sa puso. Nakita ni Qin Zhenjiang ang iniisip ko. Para maiwasan ni Brotherly na may magulo ulit. Nagpasya na ako. Maglalagay tayo ng bantay sa pintuan ng greenhouse. Nagpadala ng tao 24 oras. Nakaarmas at nakabantay para sa iyo. May militar na nakaarmas at nakabantay. Ang malaking taniman ay tuluyang naging ligtas na lugar ng Happiness Village. Pagkatapos ni Fan Tian, inimbitahan ko sina Qin Zhenjiang at Gu Fanghua sa bagong bahay. Inihain ni Wan Qing ang mainit na stew mula sa Holy Spring at mga gulay na out of season. Ngayon, stable na ang 2 tao sa malaking taniman. Pero ang dami na ito ay sapat lang para sa isang puwang ng ngipin. Ngayon, dinala ko kayong 2. Gusto kong gumawa ng malaki. Bilis, kapatid Lee, sabihin mo kung paano ito gagawin. Gusto kong buksan ang lahat ng 100 ektaryang lupa sa likod ng nayon. Gagawa ng mga kalahating greenhouse. At kalahating bahagi ay magiging malaking farm ng hayop. Mayroon akong natatanging teknolohiya sa pagpaparami ng hayop. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa lahat ng karne sa bahay. Maaari rin tayong magbigay ng balahibo sa kooperatiba. Sige, ako ang magdadala ng tao. Bukas, magpapadala ako ng bulldozer para tulungan kang patagin ang lupa. Huwag kang mag-alala sa pondo. Magbibigay ang kooperatiba ng paunang pondo. Kinabukasan, ipapahayag ko sa buong baryo ang pagpapalawak ng recruitment. Walang pinipili, lalaki man o babae, bata man o matanda. 1 yuan ang sahod sa isang araw. Sapat na para sa 3 pagkain ng karne. Ang aking agrikultural na imperyo na may 100 ektarya ay opisyal nang nagsimula, habang ang mga konstruksyon sa puok ng pag-aalaga ay abala. Si Wan Qing ay palaging nahihirapan sa kusina nitong mga nakaraang araw. Sa araw na ito, halos nawalan siya ng malay. Diretso siyang nahulog sa niebe. Asawa. Nakikita si Wan Qing na nahuhulog sa niebe. Nabahala ako. Mabilis na tumakbo at niyakap siya. Mabilis na tumakbo pabalik sa mainit na bahay. Inilagay ko siya sa mainit na lupaing kama. Agad kong kinuha ang kanyang pulso upang sukatin ang tibok. Ako ay isang top na veterinaryo. Ang pisyolohikal na batayan ng mga mamal ay halos pareho. Malakas ang pulso na nararamdaman sa dulo ng daliri. Ipinapakita nito ang malinaw na katangian ng slippery pulse. Kasama ng kanyang mga reaksyon sa pagkahilo nitong mga nakaraang araw. May ideya na ako. Sheng Yuan, may sakit ba ako na hindi nagagaling? Hindi ba ako mabubuhay ng matagal? Anong sinasabi mo, asawa? Magiging ina ka na. Magiging ama na ako. Biglang naging tahimik ang kwarto. Sakay Su at Siyu ay nagdala ng mainit na tubig papasok. Nang marinig ang sinabi, halos mabasag nila ang palanggana sa tuwa. Talaga bang magiging ina na ako? Sheng Yuan, magkakaroon na tayo ng anak. Kapag may anak na, tiyak na paiiralin ko kayong mag-ina ng magandang buhay. Para makapagtatag ng magandang kinabukasan para sa anak na paparating. Kinabukasan, dinala ko ang mga taga-baryo. Sa likod ng baryo, sa daang-daang ektarya ng bakanting lupa. Ngunit pagdating namin doon, lahat ay nagulat. Sa taglamig na ito, ang lupa ay nagielong parang bakal na plato. Kapag sinimulan ito, hindi maabot ang lupa. Diretso nang nabasag ang bakal. Paano natin mabubuksan ang disyerto? Ang yelo sa lupa ay mailalim na kalahating metro. Kahit na magpagod ang mga tao, sa taglamig, hindi tayo makakapagbukas ng 10 ektarya. Sige, bumalik na kayo at magpahinga. Ako na ang bahala sa lupang ito. Habang walang tao, mag-isa akong pumunta sa bakanting lupa. Nagpatulo ako ng mataas na konsentrasyon ng mahiwagang tubig mula sa espasyo. Pantay-pantay kong diniligan ang mga hinukay na bahagi. Kayang baguhin ng mahiwagang tubig ang istruktura ng lupa. Ang nagyelong matigas na lupa ay mabilis na lumambot. Kinabukasan ng umaga, kakagising pa lang ng lahat ng tao sa baryo. Narinig namin ang malakas na tunog mula sa dulo ng baryo. 2 malalaking militar na bulldozer at excavator. Pumasok sa Kenditun. Ito ang pangako ni Qin Zhenjiang na tuparin. Nagpadala siya ng engineering troops para tulungan akong patagin ang lupa. Anong kakaibang hayop ito, Diyos ko? Kakainin nito ang isang truck na lupa. May kasamang makinarya pa. Kasama ang lupa na inasikaso ni Lingkuan kagabi. Ang pag-aayos ay mabilis na parang walang hadlang. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pundasyon ng malawakang farm at bagong greenhouse na balangkas ay tumayo na ng matatag. Dala ko ang espesyal na pondo mula sa Supply at Marketing Cooperative. Diretso akong pumunta sa state-owned farm sa county para bumili ng mga bi. Pero pagdating ko roon, nakita ko na. Itinuro ng farm manager ang isang grupo ng mga sakit na sakit. Nakangisi ang payat at balat-balat ng mga baboy. Wala nang mga magagandang baboy. Tanging ito na lang ang natira. Nasa iyo kung gusto mo o hindi. Amoy na amoy ang masangsang na amoy sa kulungan ng baboy sa farm. Maraming maliit na baboy ang nakaluhod sa putik na mansa. Mahina at tagilid. Director Liu, hindi ba ito panlilin lang? Kitang-kita namang may sakit na ito na baboy. Bumili ka pa rin, mamamatay lang ito. Ginawa ni Li Chengyuan ang ganitong kalaking eksena. Naghatid ng isang kargada ng patay na baboy pabalik. Tingnan natin kung paano mo ayusin ito. Hindi ko pinansin ang pang-insulto. Pumasok sa kulungan ng baboy. Bilang isang nangungunang veterinaryo, tiningnan ko ang dumi at konjunktiva ng mata. At naging malinaw ang lahat sa akin. Hindi ito malubhang pig fever, kundi isang tipikal na impeksyon ng bulete, kasabay ng bahagyang pamamaga ng daanan ng hangin. Noong dekada 50, ito ay isang malubhang sakit. Ngunit sa akin na may makabagong, sa mata ng veterinaryo ng kaalaman at batis ng espiritu. Madaling gamutin ang mga ito. Direktor Liu, kung wala ng iba pa. Sasagutin ko ang mga baboy na ito. Pero ito ay mga may sakit na baboy. Dapat 2 beses ang diskwento sa presyo. Ayusin na, dali na at load. Ginoo, mag-load na. Nakakuha ako ng daan-daang mga beak sa napakababang presyo. At dinala ko sila pabalik sa masayang baryo. Talagang nakakainggit ang mga baboy na ito, umuubo pa nga ng dugo.
Pero kaya pa rin silang alagaan. Huwag kang mag-alala, asawa. May mga paraan ang mga tao sa bundok. Tinulungan ko siyang umupo, at pumasok ako sa bagong itinayong silid ng pagkain. Kumuha ako ng ilang halamang gamot para sa pag-aalis ng insekto mula sa espasyo. Pinaigting ko ito gamit ang batong gilingan at hinalo sa magaspang na pagkain. Ang pinakamahalaga ay, naglagay ako ng kalahating timba ng mataas na konsentrasyon ng tubig mula sa espiritu. Kain na. Nang naamoy ng mga piglet ang amoy ng espiritu. Parang tinamaan ng adrenaline, tumayo sila at nagkagulo sa pagkain. Ang himala ay nangyari makalipas ang 3 araw. Hindi lang nailabas ng mga biik ang mga parasitong nasa katawan nila. Nawala rin ang kanilang ubo. Sa ilalim ng pag-aalaga ng mahiwagang bukal. Para silang nagbagong anyo. Kitang-kita ang pagbilog ng dating payat nilang tiyan. Makintab at malambot ang kanilang balahibo. Araw-araw kain at tulog lang ang ginagawa nila. Doble ang bilis ng paglaki kumpara sa normal na baboy. Yung mga nakangisi at naghihintay na magkamali. Araw-araw nakatayo sa bakod ng farm. Ay naku po, grabe, si Kitchen yun ay parang Diyos na bumaba mula sa langit. Kahit patay na baboy kaya niyang buhayin. Nakikita mong nagsisimula ng umayos ang 100 ektaryang farm. Biglang bumagyo ng malamig na hangin at nyebe sa gitna ng tagsibol. Ngunit sa gitna ng gabi, tahimik na sumiklab ang buong kaligayahan. Ang bagong itinayong babuyan ay naglabas ng mga tunog ng pagkabasag. Kakabigla sa gitna ng gabi. Ang nakakagimbal na tunog ng pagkabasag ng kahoy ay ginising ako. Mabilis akong nagbihis ng coat at tumakbo palabas ng bakuran. Hindi maganda, may nangyaring masama sa farm. Dali-dali akong tumakbo papunta sa lugar. Nakita ko na ang bagong tayong bubong ng pangunahing kulungan ng baboy ay malubhang nayupi dahil sa bigat ng naipong nyebe. Ang pangunahing bigas sa gitna ay umuungol na parang mababali na. Maari itong gumuho anumang oras. Nandoon pa naman ang daan-daang di kalidad na inahing baboy na inalagaan ko. Tulungan ninyo ako. Kumuha ng bakal at alisin ang nyebe. Mabilis na nagsimula ang mga kabataan sa baryo na magdala ng mga sulo. Pero sobrang malakas ng hangin at nyebe. Maaaring mapaatras sa bubungan anumang oras. Hindi ko na alintana ang pagtatago. Diretsong pumasok sa loob ng kulungan ng baboy. Mahigpit na niyayakap ang nagbabagsak na pangunahing haligi. Gamit ang lakas na pinalakas ng espiritu ng spring. Matibay na itinaas ang bumabagsak na bubungan. Namumugto ang mga ugat sa aking noo. Parang mga pako ang aking mga binti nakabaon sa putik. Dali magtabas ng nyebe. Ang mga taga na yon ay nagtabas ng nyebe ng walang tigil. Mahigit kalahating oras kaming nagtiis. Sa wakas, natapos din ang alarma. Nang makita nila akong buhat ang pangunahing biga gamit ang mga kamay. Lahat sila ay napasinghap sa gulat. Hindi lang nalaglag ang aking sakahan dahil sa malakas na bagyo. Kundi mas lalo pang naniwala ang buong baryo sa akin. Pero sobrang lakas ng snow. Nagsara ang mga bundok sa nyebe. Tuluyan nang naputol ang daan papunta sa bayan. Li Chengyuan, ang napag-usapan nating magbibigay ka ng 500 kilo ng pinong butil bago matapos ang taon. Ngayon na ang huling araw. Nagsara ang mga bundok sa nyebe. Hindi mo ito mabibili. Kung hindi mo maipasa, agad kang ipadadala sa pagkukumpuni ng dam. Si Ginoong Wang na ipinadala ng komunidad ay kumakatok sa mesa, na may ngiti ng kasiyahan. Matagal na siyang nakipagsabuatan sa mga natirang taga-suporta ni Zhao Kuan. Naghihintay na lamang siyang masira ang aking pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Wan King ang aking kamay. Puno ng malamig na pawis ang mga palad. Ginoong Wang, sobrang dami ng nyebe. Barado ang mga daan. Pwede bang paluwagin ng 2 araw? Ang paluwag ay patakaran pa rin. Hindi pwedeng kulang kahit kaunti. Hindi mo maibibigay. Sumama ka sa akin ngayon din. Huwag kang matakot, asawa. Nandito ako. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng kwarto. Pagkasara ko ng pinto, agad kong ginamit ang isip ko. Mula sa bodega ng ani sa espasyo. Direktang lumabas ang 10 sako ng pinakamataas na uri ng harina. At 10 sako ng bigas. Inilapag ko ang mga sako ng mabibigat na bigas. Diretso sa sahig ng sala. Eksaktong 500 gin lahat. Lahat ay dekalidad na bigas. Dalhin mo ang bigas mo. At umalis ka agad sa bahay ko. Halos malaglag ang panga ng mga taga-nayon na nanonood. Binuksan niya ang sako at kumuha ng isang dakot. Yung harina na ito ay sobrang kinang. Mas pino pa kaysa sa binibenta sa kooperatiba. Sa panahon ng tagtuyot at matinding yebe na nagsara sa bundok, para akong nakagawa ng himala. Gamit ang nakabibinging hardin ni Wang, binato ko ang malalim na nyebe. Gamit ang matibay na gulong ni Jai, binato ko ang malalim na nyebe. Biglang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay namin. Bumukas ng malakas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Qin Zhenjiang mula sa logistics ng military district. Hawak niya ng mahigpit ang braso ko. Namumula ang mga mata niya. Kuya Lee, tulungan mo ako. Napaka-urgent. Anong nangyari kay Kuya Qin? Kwento mo ng dahan-dahan. May nangyari sa reset track. Isang kakaibang sakit ang mabilis na kumalat sa kawan ng mga kabayo. Ilang dosenang mahahalagang kabayo ang bumagsak at nanghihina. Pumunta ang lahat ng veterinaryo sa distrito. Hindi pa rin matukoy ang sanhi ng sakit. May utos na galing sa itaas. Kung hindi mapapanatili ang mga kabayong ito, wala nang saysay ang suot kong uniforme. Napakahalaga noon ng mga kabayo sa digmaan bilang estratehikong yaman. Kapag may nangyaring masama, hindi kayang isipin ang magiging resulta. Wala akong kahit isang saglit na pagdududa. Lumingon ako at pumasok sa bahay. Kinuha ko ang aking espesyal na medical kit, na puno ng modernong kagamitan ng veterinaryo, at ilang bote ng mataas na konsentrasyon ng tubig mula sa espiritu. Wan King, nandyan ka lang sa bahay, okay lang. Sasamahan ko si Kuya Qin. Babalik ako pagkatapos ng trabaho. Malakas ang snow sa labas, Chengyuan. Mag-ingat ka. Sumakay ako sa jeep kasama si Qin Zhenjiang. Nakarating kami sa military base na ilang kilometro ang layo. Pagdating namin sa pintuan ng quarantine area, isang matandang sundalo na may puting buhok,
Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking ilong at sumigaw ng galit. Walang kwenta ang kalokohan mo. Ang buhay ng bakal na Giev. Paano mo ito ipagkakatiwala sa isang probinsyanong magsasaka? Nakita ko mismo ang galing ni Kuya Liu sa medisina. Nakita ko mismo ang galing ni Kuya Liu sa medisina. Tiyak na may kakayahan siya. Malawak at malalim ang agham ng veterinaryo. Nagtatrabaho na ako ng 40 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang sakit na nakakahawa. Isang magsasakang hindi pa nakakagraduate ng kolehiyo. Alam kung ano ang antibiotics. Alam kung ano ang pagsusuri sa patolohiya. Hindi ako tumutol. Dahil hindi pwedeng ipagsapalaran ang buhay ng mga kawal. Lumiko ako sa kanyang tabi. May laway. Diretsong bumalik sa isang kabayo na nakahando sa isa pampang ng baifu, may laway. Ang kabayo na nakapiring ang mga paa. Binuksan ko ang mata niya. Napansin ko na tuyo ang konjunktiva. Kinuha ko ang stethoscope mula sa medical na kahon. Ipinasok ko ito sa kanyang tiyan. Narinig ko ang kakaibang matagal na tunog ng pagtibok. Nakita ni Matandang Liu ang stethoscope. Halatang nagulat siya. Sa huli, kinuha niya ang natitirang damo sa kainan ng hayop. Sa huli, kinuha niya ang natitirang damo sa kainan ng kabayo. Inilapit niya ito sa ilong at inamoy. Hindi ito nakakahawang sakit. Matatag ang kanyang tinig. Ito ay acute na pagkalason sa mycotoxin. Ang iyong inimbak na damo para sa taglamig ay nabasa ng matunaw ang niebe. Sa ibabaw, mukhang may amag na at nasira na ito. Nakatitig si Liu ng mabuti. Agad siyang tumakbo at kinuha ang damo at maingat na binuksan ito. Talagang may nakita siyang manipis na berdeng balahibo sa loob. Bakit hindi ko naisip ito? Mabilis, palitan agad ang damo. Maghanda na para sa pagsusuka. Wala nang oras. Pumasok na ang lason sa dugo. Walang silbi ang paglinis ng tiyan. Ano ang gagawin natin? Kailangan bang manood na lang tayo habang namamatay sila? Hindi ako nagsalita. Tahimik na kinuha ng dugo ang medikal na kahon. Kinuha mula rito ang isang bote ng salamin na puno ng malinaw na likido. Ano ang dala mo? Bagay na hindi tiyak ang nilalaman. Huwag na huwag itong ibigay sa mga kabayo ng sundalo. Tinitingnan ni Liulaw ang bote ng salamin sa kamay ko. Nagsisikap pa rin siyang pigilan ako. Hindi ko siya pinansin. Diretso akong naglakad patungo sa kabayong labis na nalason. Ginamit ko ang pampalawak ng bibig para buksan ang bibig ng kabayo. Isinubo ko ang buong bote ng mataas na konsentrasyon ng tubig mula sa sagradong bukal. Nahinaluan ng espesyal na halamang gamot para sa antidote. At agad kong pinainom. Pagkatapos ay pinisil ko ang lieg at tiyan ng kabayo para pabilisin ang pagsipsip ng tubig mula sa bukal. Sa katawan nito, mga 10 minuto ang lumipas. Isang himala ang nangyari. Yung kabayong dati ay nakatihaya at naninigas ang mga paa. Bigla itong humalinghing. Kasunod nito, biglang itinulak ng malakas ang 4 na paa. Pagkatapos ng ilang malalakas na paghinga, sa isang himala mula sa tumayo mula sa lupa. Iwinagayway nito ang buntot. Lumapit ng kusa sa malinis na lababo. Uminom ng malakas. Buhay na buhay talaga namang nailigtas. Sa kamay ni Lolo Liu, nahulog ang kanyang talaan sa lupa. Namula ng husto ang kanyang mukha. Biglang mabilis na lumapit sa akin. Malalim na yumuko. Sa sumunod na kalahating gabi, naging sentro ako ng lahat. Pinainom ng bot ng espiritong tubig. 10 mga kabayong mandirigma. Naibalik mula sa bingit ng kamatayan. Nang sumikat ang araw, natigil ang alarma sa kabayanan ng kabayo. Nang nilinis ko ang aking mga kamay at handa ng umalis, nakita ng pinuno ang masiglang kabayo. Sino ang Diyos ng medisina na nagligtas sa kabayo? Gusto kong personal na gantimpalaan. Ulat sa pinuno. Ang Diyos ng medisina ay ang kasama nating si Li Chengyuan. Puno ng pagmamalaki si Qin Zhenjiang na itinulak ako pasulong. Tiningnan ako ng pinuno mula ulo hanggang paa. Magaling na bata. Hindi lang nakapagtanim ng sariwang gulay sa gitna ng taglamig, kundi nakaligtas din tayo ng ilang dosenang kabayo. Ikaw ang malaking ambag sa ating distrito. Biglang binigyan ako ng isang medalya para sa natatanging kabutihan at inutusan ang logistics department sa agrikultural na base ni Comrade Chengyuan. Mula ngayon, ito na ang pinakamataas na antas ng unit ng proteksyon sa military district. Ano man ang kailangan niya ng mga materyales, mga makina, direktang aprobado ang pagbili ng military district. Ito talaga ang tunay na golden pass na hindi mapaparusahan. Sir, ang pinakakailangan ko ngayon ay isang malaking truck at isang traktora. Lumaki na ang sakahan. Malaking problema ang transportasyon. Ngayong araw, ipapagamit ko na sa iyo ang batch na ito. Nang hapon ding iyon, ako mismo ang nagmaneho ng isang bagong-bagong truck na Jifang. Sinundan ako ng isang traktor na Dongfang Hong. Punong-puno ng iba't ibang kagamitang pang-industriya na gantimpala mula sa distrito militar. Maingay kaming pumasok sa Kensetin. Lahat ng tao sa nayon ay lumabas ng kanilang mga bahay. Nagsasaya tayo tulad ng pagdating ng general na nagbabalik. Nakatayo si Wan King na nakabukol ang tiyan sa unahan ng mga tao. Nagniningning ang luha ng pagmamalaki sa kanyang mata. Ganap nang nasa tamang landas ang aking sakahan at farm. Ako si Li Chengyuan. Sa panahon ng tagtuyot at malupit na taon, tunay na nakatayo na ako ng matatag. Matutunaw na ang yelo at niebe. Dumarating ang tagsibol at namumukadkad ang mga bulaklak. Ang aking 100 hektaryang bukirin at greenhouse ay naging pamantayan sa buong bayan. Ngunit ang aking ambisyon ay hindi dito nagtatapos. Nais kong ipalaganap ang modelong ito sa buong lalawigan. Saan ako kukuha ng pondo? Nakatutok ako sa maliit na piraso ng purple linksy sa espasyo. Sa mga nakaraang buwan, sa ilalim ng pag-aalaga ng tubig mula sa espiritu. Noong una, ang ligaw na purple linksy na iyon ay dumami na at naging isang malawak na taniman. Kahit alin doon ay dekalidad na klase. Matapos kong maayos na maipwesto si Wan Qing na nagdadalang tao, inutusan ko sina Wansu at Siyu na bantayan ang bahay. Pagkatapos, minaneho ko ang liberation na truck na gantimpala ng military district. Diretso akong pumunta sa lungsod ng probinsya para magbenta sa supply at production store. Mas masigla talaga ang lungsod ng probinsya kaysa sa bayan.
Napakamahusay ng gusali ng kooperatiba. Ngunit hindi ako nagmadali na pumunta sa pampublikong ahensya. Sa halip, dala-dala ko ang dalawang pinakamagandang uri ng Purple Ganoderma. Pumasok ako sa pinakasikat na daang taong gulang na butika, ang Baika-Utang. Sa mga panahong ito, kahit na may sistema ng sentralisadong pagbili at pagbebenta, mayroon pa ring sariling legal na paraan ng pagbili. Ang mga lumang butika para sa ganitong mahalagang halamang gamot. Ang may-ari ay isang payat na matandang lalaki. Naka-reading glasses. Placed the cloth bundle on the counter. And lifted the corner. At just one glance, the shopkeeper's eyes lit up. Kuya, saan mo nakuha ang ganitong kalidad ng Purple Lingsi? Nang ako'y maghanda ng makipag-usap tungkol sa presyo, biglang may lumabas mula sa loob ng silid. Binata ang batang lalaki na nakaitim na coat. Hinawakan niya ang bag ko ng mahigpit. Aaminin namin na sa pamilya namin ang bagay na ito. Sa pamilya namin, napakunot ang noo ko. Kuya, si Zuming, ang nakatatandang anak ng malaking drugstore sa lalawigan. Bumibili siya ng mga mountain goods sa lugar na ito. Sila ang may huling salita sa kanilang bahay. Zai, tingnan mo, taga-baryo ka lang na maruming paa. Hindi ko papayagang malugi ka sa pulang espiritu na ito. 500 yuan, ilapag mo ang gamit mo at umalis ka. Sa bayan, malaking halaga ang 500 yuan. Pero ito ay isang bihirang dekalidad na espiritu. Sa itim na pamilihan, maaaring 10 beses pa ang halaga nito. Pasensya na, ang bagay na ito ay para sa pagpapalit ng mga kagamitan sa pagsasaka at pataba. Ang halagang ito ay para sa mga pulubi. Agad na naging malungkot ang mukha ni Zuming. Pinalo ang kanyang mga kamay. Ilang malalaking bodyguard. Agad na humarang sa pintuan ng butika. Hindi mo ako kayang pasukin kung ayaw mong maparusahan. Sa probinsyang ito, ang mga bagay na gusto ko ay wala pang hindi ko maalis, hanapin mo para sa akin. Ilang mga bodyguard ang nag-aabang at papalapit sa akin. Ngumiti ako ng malamig. Bilang isang nangungunang veterinaryo, hindi lang ako marunong magpagaling ng mga hayop. Alam ko rin kung paano iparamdam sa tao na mas mabuti pang mamatay kaysa sa makaramdam ng ganitong sakit. Tumingin ako sa 4 na bodyguard na papalapit. Nadulas ang paa ko. Madaling nakaiwas sa kamay ng taong nasa unahan. Bilang isang nangungunang veterinaryo, alam ko nang mabuti ang mga buto at nerbiyos na mahina ng mga mamal. Hinawakan ko ang ulnar nerve ng kanyang pulso mula sa likod ng kamay. Biglang pinindot ng hinlalaki ko ng malakas. Napahagulgol ang matipunong lalaki. Biglang nanumbalik ang pamamanhid sa kalahati ng kanyang katawan. Diretso siyang bumagsak sa lupa. Agad akong sumulong ng mali. 2 tamang saksak ang tumama sa carotid sinus ng 2 tao. Tama ang kontrol sa lakas. Hindi man lang sila nakagawa ng tunog at nawalan ng malay. Hindi umabot ng 10 segundo. Lahat ng 4 na bodyguard ay nakahiga na. Walang kahit isang sugat. Ikaw, may lakas kang manakit. Pupunta ako sa departamento ng seguridad para hulihin ka. Si Ginoong Zhu ay nagnenegosyo na may magandang pakikitungo para kumita. Hindi mo bibilhin ang ganitong Ganoderma. Maraming tao ang bibili nito. Kapag nagkasala ka ulit, baka mag-dislocate ka na hindi na sila ang makakatulong. Pagkatapos kong sabihin iyon, naglakad akong mayabang palabas ng Baika-Utang. Iniwan ko ang masamang pamilya Zhu. Diretso akong nagmaneho ng truck papunta sa Provincial Supply and Marketing Cooperative. Kinuha ko ang rekomendasyon ni Gu Fanghua at Commander Qin. Isang liham ng rekomendasyon na pareho nilang pinirmahan. Matagumpay kong nakausap ang tagapamahala ng mga materyales ng probinsya. Pero nang sinabi ko, nagagamitin ko ang lingsi para ipagpalit sa probinsyal na resibo para sa mabibigat na makinaryang pansakahan. Nagpakita ng pag-aalinlangan ang direktor. Hindi kita pagtataguan, kasamang Li. May isang retiradong matandang opisyal sa probinsya na lubhang nangangailangan ng ganitong uri ng pambihirang halamang gamot para mabuhay. Parang nagpadala ka ng tulong sa oras ng pangangailangan. Tungkol naman sa permit ng makinarya sa pagsasaka. Agad akong nagtanong. Gusto kong ipalaganap ang mga pasilidad sa pagpapalaki ng hayop sa buong probinsya. Traktor. Ang mga heavy-duty na makinarya tulad ng water pump ay talagang kailangan. Malaking tulong ang nagawa mo sa probinsya. Ako ang bahala sa espesyal na aprobasyon na ito. Ang mahusay na resulta ng inyong food base sa Hongsing. Pinili kayo ng probinsya bilang modelo sa buong lalawigan sa agrikultura. Sa susunod na buwan ay ang Agricultural Products Exchange Conference. Kailangan ninyong dumalo at magpakita. Sobrang saya ko. Parang antok na natamaan ng unan. Hawak ko ang espesyal na permit na ginagamit sa buong lalawigan. Diretso akong pumunta sa pabrika ng mga makinang pang-agrikultura. At umorder ng 5 traktora. At 10 malalakas na water pumps. Sa mga bakal na ito, ang aking imperyo sa agrikultura ay magkakaroon ng pakpak. Punong-puno ng ani. Bumalik sa masayang na yon. Kakatigil ko lang ng truck. Tumakbo palabas si Wansu at Xiyu na puno ng kaba. Kuya Li, si Wan King ay may sakit sa tiyan at may dugo na lumalabas. Nang marinig ko ang salitang dugo, biglang umikot ang isip ko. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Nakahiga si Wan King na maputla ang mukha sa ibabaw ng kama. Puno ng malamig na pawis ang noo niya. Mahigpit niyang hinahawakan ang mataas na umbok ng tiyan. Sheng Yuan, ang ating anak. Mahina si Wan King habang umiiyak. Pinipilit kong kalmahin ang sarili. Kahit na ako ay isang veterinaryo. Pero naiintindihan ko ang mekanismo ng pagpapanatili ng pagbubuntis sa mga mamal. Alam ko ang pisyolohikal na proseso nito. Agad kong naramdaman ang pulso niya. Napansin kong dahil sa malamig na panahon nitong mga nakaraang araw. At sa sobrang pagod niya, naapektuhan ang pagbubuntis niya. Huwag kang matakot, asawa, nandito ako. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Tumalikod ako at nagkunwaring pupunta sa kusina para kumuha ng tubig. Sa totoo lang, pumasok ang isip ko sa espasyo. At kinuha ko ang pinakaubod, ng pinakakonsentradong tubig ng espiritu. At hinaluan ng ilang mainit-init na halamang gamot para sa pagbubuntis. Dinurog at hinalo. Dala ko ang mangkok pabalik sa kwarto. At pinainom ko siya ng dahan-dahan.
Ang kakayahan ng espiritu ng tubig na magpagaling. Walang duda iyan. Hindi pa man lumipas ang kalahating sandali. Ang mahigpit na pagkakakunot ng kilay ni Wan King ay lumuwag na rin. Nagbalik na rin ang kulay sa mukha ni Kang Zi. Hindi na masakit ang tiyan ko, Cheng Yuan. Ano bang iniinom mo sa akin parang gamot ng mga Diyos? Cheng Yuan, may malaking problema. Dumating na ang tagtuyot ng tagsibol. Yung ilog sa likod ng baryo ay halos matuyo na. Sabi nga nila, ang ulan sa tagsibol ay kasing halaga ng langis. Pero ngayon, kakaiba at nakakatakot na ang panahon. Katatapos lang ng malakas na snow na nagpasara ng bundok. Tapos pagdating ng tagsibol, biglang dumating ang napakalamig na hindi pa nangyari sa loob ng 100 taon. Lahat ng gulay natin sa daang ektaryang greenhouse ay siguradong mamamatay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Aalalayan ko muna si Kapitan. Naghahanap ng dahilan para pumunta sa likod bundok para sa pinagkukunan ng tubig. Nag-isa akong naghanap ng isang lugar na walang tao. Pumasok ako sa espasyo. Pagpasok ko sa espasyo, nabigla ako sa tanawin sa aking harapan. Marahil dahil sa mga nakaraang araw, gumamit ako ng purple ganoderma para iligtas ang matandang leader. Nag-ipon ako ng malaking kabutihan sa hindi nakikitang paraan. Ang espasyo ay nag-upgrade pala. Dati ay isang balon lang ang laki ng espiritual na bukal. Ngayon ay lumawak ito at naging isang kumikislap na lawa ng espiritual na bukal. Ang tubig sa lawa ay malinaw hanggang sa ilalim. Nagbibigay ito ng matinding buhay na enerhiya. Ang mas nagpapasaya pa sa akin ay hindi lang ito walang katapusang pinagkukunan ng tubig. Mukhang maaari pa itong paggamitan ng aquaculture. Ako ay veterinaryo. Kung makakapag-alaga ako ng espesyal na mga lamang dagat, tiyak na ito ay magiging isang napakakumikitang negosyo. Pero ngayon, ang pagresponde sa sakuna ang prioridad. Agad kong pinatakbo ang bagong bili kong high-power na bomba ng tubig, patungo sa tabi ng tuyong ilog. Sa ilalim ng dilim ng gabi, tahimik kong inilapit ang isang dulo ng hose sa Spaceling Lake, kasabay ng ingay ng bomba. Sumisibol ang malinaw at matamis na tubig mula sa bukal. Ngunit ang malakas na tunog na ito ay nagdala ng mga bisitang hindi inaasahan. Mula sa malaking tubo, sumisibol ang malinaw na tubig mula sa espiritu ng bukal. Dumaan ito sa bagong kanal ng palaka, na walang humpay, na dumadaloy sa aming masayang taniman ng daang ektarya. Ang mga dahon ng gulay na dati tuyot, nang madampian ng tubig na may espiritu. Parang biglang nabusog ako sa isang iglap. Muling nabasa ang buong katawan ko. Itinuring akong buhay na Diyos ng buong nayon. Kaya kong magpalitaw ng tubig kahit tagtuyot. Pero masyadong napansin ito. Naiinggit ang mga kapitbahay na baryong walang ani. Kinabukasan ng madaling araw, ang punong barangay ng kauswagan sa tabi ay nagdala ng mahigit 100 tao, na may mga pala at pang-angkat, na nagalit at humarang sa tabi ng aming bomba. Sinasabi ni Li Chengyuan na ang ilog na ito ay pag-aari ng publiko, na ang iniigib mo ay tubig mula sa lupa, na pinatuyo ang mga pinagkukunan ng tubig ng aming nayon. Magsimula ka ng huminto, at ibigay ang tubig sa amin. Kalokohan, ang tubig na ito ay nahanap mismo ni Chengyuan. Bakit namin ibibigay sa inyo? Kitang-kita na malapit nang magkagulo ang dalawang baryo dahil sa agawan sa tubig. Lumakad ako ng mabilis papunta sa gitna ng dalawang grupo. Tinitigan ko ang mga kapitbahay mula sa kabilang baryo, na namumula ang mata dahil sa pagkabigo sa ani. Ang puro pag-aaway ay hindi magandang paraan para magpatakbo ng negosyo. Tumayo ako sa harapan ng traktora. Malakas na inihayag ang desisyon na nagpatigil sa lahat. Ipinababa ng mga kababayan ang kanilang mga armas. Lahat tayo ay para sa kaligtasan. Walang dahilan para magdugo. Ang tubig na ito ay maibabahagi ko sa inyo. Talaga bang handa kang magbigay? Hindi ito libre. Maaaring libre kayong padalhan ng tubig para sa irigasyon. Ngunit bilang kondisyon, ang lupa ninyo sa Kaosyantun, kailangang sumali sa aking pinagsamang kooperatiba sa agrikultura. Ang mga gulay at baboy na inyong itatanim, ay ako ang magbibigay ng mga binhi. At ako rin ang magbebenta at magpapadala sa lungsod ng lalawigan. Kapatid Chengyuan, binibigyan mo kami ng 100 para mabuhay ang buong baryo namin. Gawin natin ito, sa isang gulo lang tungkol sa tubig. Naging pagkakataon ito para palawakin ko ang aking teritoryo. Hindi pa umabot ng 1 buwan. Ang ilang mga kalapit na baryo ay sumali lahat sa aking kooperatiba. Ang produksyon ng aking mga produktong agrikultural ay tumaas ng napakalaki. Nang ako ay handa ng dalhin ang mga supply upang dumalo sa pambansang pagtatanghal ng mga produkto ng agrikultura. Noong lumabas na naman si Ginoong Zhu na may masamang balak mula sa tindahan ng gamot, ang pambansang palitan ng mga agrikultural na produkto ay ginanap ng marangya sa plaza ng lalawigan. Nagmamaneho ako ng truck na may dalang pinakamagandang repolyo ng aming kooperatiba, kasama ang ilang malalaking baboy na mataba at matipuno sa palabas. Ito ay tungkol sa kung makukuha ba natin ang espesyal na kwota para sa buong probinsya. Ang aking booth ay inilagay sa pinakapangunahing lugar, pero sa 1 oras bago ang inspeksyon ng mga hurado, bago sila pumunta para tingnan. Si Xue na nag-aalaga sa baboy, biglang nagmadaling pumunta ng may takot. Ate, may masama na. Lahat ng baboy na dinala natin sa exhibit ay biglang nahulog sa lupa. Nagsusuka sila ng bula, nagbago ang kulay ng mukha ko. Agad akong tumakbo sa harap ng babuyan. Isang sulyap lang sa kanilang mga mata, biglang sumiklab ang galit sa aking puso. Ito ay dahil kumain sila ng mababang kalidad na nabubulok na pagkain na may kaunting lason. Sino ang lumapit sa ating feeding trough? Ay naku, Boss Lee. Narinig ko, lahat ng iyong mga Diyos na baboy ay namatay. Kahit may sakit, naglakas loob pang sumali sa exhibit. Ang iyong tatak na modelo sa buong probinsya. Mukhang mababasag na ito. Nakita ko ang ngiti ni Zuming na parang nakapanalo. Naiintindihan ko na ng lubos. Itong batang ito ay may binayaran na tao. Nalihim na naglagay ng lason. Gusto niyang sirain ang aking pangalan. Ang malaking grupo ng mga hurado ay lumitaw na sa dulo ng pasilyo. Sa loob ng 3 minuto ay darating na sila sa aking booth. Wala nang oras para dito. Tumingin sa mga huradong papalapit. Si Zuming ay halos napunit ang ngiti hanggang sa tainga. Hindi ako nagpanik.
Umaasa sa mabilis na kamay ng veterinaryo. Gamit ang takip ng manggas, diretso kong hinaluan ang mataas na konsentrasyon ng tubig mula sa espiritu. Sa malinis na pagkain ng hayop, pinilit kong buksan ang mga bibig ng ilang may sakit na baboy at pinainom ito. Agad na umuubra ang bisa ng panglunas ng espiritu. Nang ang mga leader ng Agricultural Department ng probinsya at si Pangulong Qin ay lumapit sa aking booth. Ang malaking baboy na dati nangingisay ay biglang umungol, hindi lamang ito tumayo, kundi dahil sa pag-udyok ng espiritu, ay tila napaka-aktibo. Ang balahibo nito ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ang baboy na ito ay may magandang balangkas. Ang taba nito ay tiyak na mula sa pinakamataas na uri. Hindi posible, malinaw na kumain sila. Kumain ng ano? Napangit ang mukha ni Hepe Qin. Ang tingin niya ay tila isang matalim na kutsilyo na tumutok kay Zuming. Natatakot si Zuming at pinawisan ng malamig. Agad akong kumuha ng isang piraso ng pipino na itinanim sa greenhouse. Ibigay sa leader. Nagsimula ng kumagat ang leader. Malutong at matamis. Punong-puno ng laway. Kapatid na Li Chengyuan. Ang produkto ng inyong kooperatiba ang nangunguna sa buong lalawigan. Ako ay kumakatawan sa lalawigan. Formal na ipinagkakaloob sa inyo. Eksklusibong kwalifikasyon ng pinakamataas na supplier ng mga materyales sa buong probinsya. Nagpalakpakan ang lahat. Nanlambot ang mga binti ni Zuming. Naupo siya sa sahig. Pero habang ako'y naging hari ng mga materyales, si Wan King ay malapit ng mga anak sa aming probinsya. Ang truck ay matinding umalog sa mabatong kalsada. Piniga ko ang silinyador ng todo. Wan King, hintayin mo ako. Pulang-pula ang mga mata ko. Mula sa kabisera pabalik sa kaligayahan. Ang biyahe na dapat ay 4 na oras. Pinilit kong gawing 2.5 oras. Pagpasok ko sa bakuran, narinig ko ang masakit na iyak mula sa loob ng bahay. May naririnig pa akong sigaw ng hilot, ay naku. Hindi tama ang posisyon ng bata. Hinihingal na ang nanganganak. Parang umalingaw sa utak ko. Sinipa ko ang pinto ng kwarto. Bawal ang lalaki sa loob ng delivery room. Malas daw. Lumayo kayo, ako ang magliligtas sa buhay ng asawa ko. Basang-basa ng pawis si Wan King. Ang mukha niya ay maputla na parang papel. Kahit na ako ay isang veterinaryo, ngunit ang prinsipyo ng pang-emergency sa iba't ibang uri. Sa tulong ng espasyo at espiritu, ay parang himala ng muling pagbuhay. Hawak ko ang kanyang kamay. Sa likod ng aking katawan bilang takip, ipatulo ang pinakapurong patak ng espiritual na bukal mula sa dulo ng daliri. Sa kanyang tuyot at bitak-bitak na mga labi, huminga ng malalim ang asawa. Sabay sa aking ritmo, huminga ng malakas. Ginamit ko ang propesyonal na pamamaraan ng masahe sa kalamnan, para tulungan siyang ayusin ang punto ng puwersa sa tiyan. Pumasok ang espiritual na bukal sa katawan. Huminga ng malakas si Wan King. Ang dati nang naubos na lakas ay biglang bumalik, kasabay ng isang malakas na iyak. Isang chubby na bata ang ligtas na ipinanganak. Masaya ang buong bahay. Hawak ko ang mahina na si Wan King, tuwang-tuwa ako. Ngunit sa sandaling iyon, sa labas ng bakuran, biglang may narinig na napakatingkad na tunog ng preno. Kasunod nito ay ang maayos na tunog ng mga hakbang ng mga tao. Narinig ang ingay, may isang grupo ng mga nakasakay sa kabayo. Baka mga tao mula sa puok ng mga zoo sa lalawigan na ayaw sumuko at gustong mag-raid. Kumuha ako ng bakal na pamalo mula sa likod ng pinto. Bigla kong itinulak ang pinto ng bahay. Ngunit napatigil ako. Nasa bakuran ay hindi mga salot o mga tulisan, kundi mga sundalo ng militar na nakasuot ng kumpletong kagamitan. Ang nangunguna ay si Commander Qin Zhenjiang. May dala pa siyang 2 inahing manok at isang basket ng pulang itlog. Hahaha, kapatid Li. Narinig kong mga anak na si misis mo ngayon. Sinadya ko talagang dumating sa oras para makiinom ng masayang alak. Kuya Qin, muntik na akong matakot sa laki ng dala mo. Natakot ka? Sino ba sa buong lalawigan ang aakyatin kang galawin o ginoong Diyos ng kayamanan? Chengyuan. Nakatanggap ka ng espesyal na materyales mula sa lalawigan. Dumating na ang mga dokumento ng supplier. Ang pagdadala ng mga tao ngayon ay isang mahalagang misyon. Maraming malaking mina sa lungsod ng lalawigan ang nawala ng supply ng pagkain. Kulang ang mga manggagawa sa supply ng karne. Itinalaga ng lalawigan ang kooperatiba na ikaw ang tatanggap ng supply. Isang napakalaking pagkakataon ito. Kapag tinanggap lang ang order na ito, ang kooperatiba ko ay makokontrol ng lubusan ang supply ng karne sa buong lalawigan. Walang problema, ang mga baboy sa 100 hektaryang farm ay maaaring ilabas sa susunod na linggo. Alisin si Qin Zhenjiang. Sinuri ko ang ledger na ipinadala ni Wansu. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nakakuha kami ng malaking order. Ngunit ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng mga baboy ni Wang at mga gulay ni Shu, mahaba ang proseso. Kahit na may mga espiritual na bukal na nagpapabilis, hindi pa rin ito mapupuno ang napakalaking kakulangan sa buong lalawigan. Kailangan nating magtaas ng bagong pondo para sa mas mabilis na mga produkto. Tumingin ako sa espasyo. Sa malawak na espiritual na lawa nakakabago lang. Sa kalaliman ng gabi, isinasara ko ng mahigpit ang pinto ng kwarto. Sa isang kisap mata, bigla akong napunta sa loob ng espasyo. Sa lawa ng mga kumikislap na alon, na naglalabas ng malakas na singaw ng tubig. Ilang araw na ang nakalipas, mga batang isda ng grass carp. Nahinagis ko lang sa bigas ng walang pakundangan, mga batang isda ng grass carp. Sa pagkakataong ito, umabot na ito sa kapal ng hita. Naglalaro at tumatalon sa ibabaw ng tubig. Napaka-energetic. Ito na iyon. Naging maliwanag ang aking mga mata. Noong dekada 50, sariwang isdang buhay, napakasarap ng laman. Walang limitasyon sa mahabang panahon ng pag-aalaga ng mga baboy ni Wang. Dahil sa pag-aalaga ng linghu, hindi lang mabilis lumaki ang isda. Ang laman nito ay parang karne ng Diyos. Kinabukasan ng umaga, agad kong tinipon ang mga pangunahing kasapi ng kooperatiba. Sa mababang lupa sa silangan ng baryo, naghukay kami ng isang malaking palaisdaan na may sukat na 10 hektarya. Pinatakbo namin ng buong lakas ang bomba ng tubig. Ihigop ang tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon ay sumusunod na sa akin ang mga taga-bukid. Hindi pa umabot ng 3 araw.
Isang napakalaking artipisyal na lawa ng isda ang natapos na. Gamit ang dilim ng gabi bilang takip. Naghanap ng malalaking tubo upang ikonekta ang espasyo sa lawa ng espiritu. Hindi lamang ito pinuno ng tubig mula sa espiritu, kundi tahimik na walang kaalam-alam. Lahat ng pinakamagagandang isda na pinalaki sa espasyo ay inilipat na lahat doon. Nang mag-ikot si Uncle Sai sa fish pond kinaumagahan, napaupo siya sa lupa sa sobrang gulat. Punong-puno ng malalaking matatabang isda ang buong lawa. Ang iba nga ay tumatalon pa ng kalahating metro taas mula sa tubig. Pero masyadong mabangis ang mga isdang ito. Kahit ilang lambat ang ihulog mo, pati ang pinatigas na lambat ay nabangga ni Wang Sheng. Malapit na ang araw ng paghahatid. Paano na kung hindi natin mahuli ang isda? Naging espiritu na ang isdang ito. Hindi talaga mahuli. Sobrang lakas ng isdang ito. Siguradong masasaktan tayo kapag sinubukan nating hulihin ito sa tubig. Huwag magpanik, Ginoo. Nakalimutan ko na kung ano ang trabaho ko. Bilang isang top na veterinaryo. Pareho lang ang prinsipyo ng aking kaalaman sa neuroparalysis ng mga aquatic vertebrates. Alam ko nang maayos. Pumunta ako sa bahay. Kumuha ng ilang halamang gamot na walang lason at ligtas, pampakalma. Giniling ito hanggang maging pulbos. Hinahalo sa tubig mula sa Holy Spring. Gumawa kami ng isang malaking timba ng espesyal na pain sa isda. Ang resipe na ito sa modernong panahon ay ginagamit para sa malalaking ligaw na hayop. Bilang pampalipat ng pagkain. Isang banayad na pampakalma na walang masamang epekto sa tao. Ibinalo ko ng pantay-pantay ang timba ng pain sa lawa ng isda. Hindi pa umaabot ng isang sigarilyo ang tagal. Noong una, ang malalaking isda ay parang mga bala na naglalakbay ng magulo. Ngunit unti-unti silang huminahon. Isa-isa silang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Na para bang nalasing. Nahuli. Ang mga masasarap na isda ay kumikislap sa ilalim ng araw. Sunod-sunod na dumating ang mga truck na liberation sa kaligayahan. Matapos punuin ang buhay na isda, dumiretso kami sa mga malalaking pabrika at minahan ng lalawigan para maghatid. Ang unang bayad sa mga produktong pangisdaan ay napakarami, halos nangalay ang kamay ko sa pagbibilang ng pera. Ang kooperatiba natin ay biglang naging pinakamayamang baryo sa buong bayan. Pero sabi nga nila, kapag mataas ang puno, malakas ang hangin. Habang nagkakatay tayo ng baboy at tupa para magdiwang, ilang itim na jeep na may plakang galing Maynila ay tahimik na huminto sa harap ng aming malaking greenhouse. Mula sa mga jeep bumabaang ilan silang eksperto na nakasunyat sensuit at nakasuot ng gintong salamin. Kasama si Pangulong Qin Zhenjiang na pawis sa tabi. Napilit na nagbigay ng senya sa akin. Kasamang si Li Chengyuan. Ito ang espesyal na grupo ng eksperto mula sa Institute of Clothing Science sa Beijing. Ang inyong karne at isda ay napakaganda sa probinsyal na lungsod. Ngunit sa itaas ay may napansin silang kakaibang datos. Pinaghihinalaan kayong gumamit ng ipinagbabawal na kemikal na pampabilis ng paglaki. Dumating kami para magsagawa ng biglaang inspeksyon. Nanginig ang puso ko. Kung matuklasan nila ang sikreto ng espiritual na bukal, baka dalhin ako para gawing sample sa pag-aaral. Ang nangungunang eksperto ay seryosong-seryoso. Walang kahit kaunting bati. Diretsong may hawak na test tube at kagamitan. Pumasok sa greenhouse at sa babuyan. Maging sa fish pond ay naglagay ng mga balde ng tubig. Agad na nagbigay ng ulat ang mga eksperto sa sasakyan. Lahat ng tao sa nayon ay nababahala at pawis na pawis. Nakatayo si Wan King na may bata sa kanyang mga bisig, nag-aalala na nakatingin sa akin. Pinatong ko ang kamay ko sa kanya. Sa loob ko, kalmado ako tulad ng bundok sa tabi ng bukal. Ito ay purong likas na pinagkukunan ng buhay. Hindi talaga matutukoy ang anumang kemikal na sangkap. Pagkalipas ng 2 oras, dala ang ulat, bumaba ang tagasuri ng labas. Kahit nanginginig ang mga kamay niya, agad na kinuha ng eksperto sa puti ang ulat. Isang tingin lang, biglang tumingala at nakatitig sa akin ng matindi. Sa mata niya, makikita ang isang matinding, walang tigil na pagkahumaling. Malaki ang hakbang niyang nilapitan ako. At bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Kasamang Lee, ang protina sa laman ng inyong produkto ay higit pa sa normal na antas. Ang mas kahanga-hanga pa, ay wala itong anumang kemikal na natitira. Sa halip, ito ay mayaman sa natural na mga mikroelemento. Isang himala ito sa kasaysayan ng agrikultura. Paano mo nagawa iyon? Lahat ng tao sa nayon ay nakahinga ng maluwag. Palihim akong napatawa, pero sa labas, nagkunwari akong inosente. Wala namang milagro, sir. Ang mga ninuno ko ay veterinaryo. Ako mismo ang nag-eksperimento. Nakagawa ako ng resipe ng fermented na pagkain mula sa halamang gamot. Dagdag pa, maganda ang tubig sa ilalim ng lupa dito. Maaaring nagkatagpo na tayo. Isinulat ko lang ito ng mabilis. Modernong resipe ng fermented na produkto na binago. Siyempre, inilarawan ang mga sangkap ng espiritu ng tubig. Ang mga eksperto ay parang nakakita ng kayamanan. Aba, ang mga dalubhasa ay nasa masa. Kung maipapalaganap mo ang resipe na ito sa buong bansa, Comrade Lee, sa ating bansa, hindi na tayo mag-aalala na walang makain ang mga tao. Dahil sa inspeksyong ito, ang aking kooperatiba ay opisyal na nakakuha ng karatula bilang pambansang modelo. Ang probinsya ay hindi lamang nagbigay ng malaking pondo, kundi itinalaga rin ako bilang punong guro ng bagong itinatag na Heping Hongsing na pabrika ng mga produktong agrikultural. Noong araw na iyon, ako si Li Chengyuan. Sa lupang itim na ito, ay naging isang taong may kapangyarihang kontrolin ang panahon. Ngunit nang ako ihandang magtagumpay ng malaki, si Zuming sa kabisera ng lalawigan na nawalan ng kita, ay naaresto dahil sa smuggling. At labis na nagalit. Sa gabing iyon, isang anino ang may dalang 2 balde ng gasolina. Natahimik na lumapit sa bagong tayong imbaka ng pagkain. Nagsimula ng magliyab na susunog ang imbaka ng pagkain. Isang matinis na tunog ng gong ang pumunit. Sa katahimikan ng singfuton, bigla akong nagising. Lumabas ako sa bakuran at tumingin sa direksyon ng imbaka ng pagkain sa silangan ng nayon. Naglalagablab ang apoy. Doon nakalagay ang mga suplay ng kooperatiba. Sa pinakasentro ng 3 buwang pagkain, halos pumutok ang mga mata ko sa galit. Minamaneho ko ang traktora, kasama ang lahat ng
Kabataang lalaki ng buong baryo, tumakbo kami papunta sa apoy. Pero dahil sa hangin, matagal nang naging dagat ng apoy ang lugar. Ang karaniwang balde ng tubig ay hindi kayang patayin ito. Itong apoy na may halong gasolina. Tapos na, lahat ay tapos na. Lahat ay lumayo. Isang tao ang tumakbo sa harap ng apoy. Sa tulong ng makapal na usok, direkta kong ikinonekta ang labasan ng tubig ng espasyo ng espiritu sa mataas na presyon ng tubig. Buong, may dalang sukdulang sigla at yelong lamig ang espiritual na bukal. Na parang dambuhalang dragon ng tubig na sumabog palabas. Kahit patay na kabayo kayang buhayin ang bukal na ito. Napakadali lang patayin ang karaniwang apoy na ito. Hindi pa umabot ng 1-0 minuto. Napatigil ng tuluyan ang nagangalit na mga dila ng apoy. Grabe, bakit kaya sobrang epektibo ng tubig na ito? Ngunit nakasimangot ako. Bitbit ang bakal na pamalo papunta sa bodega. Sa tabi ng isang mababang pader sa likod, isang sipa ang ibinigay ko sa tambak ng damo. Huwag mo akong patayin. Si Ginoong Zhu ang nagbigay sa akin ng pera para gawin ito. Zhu Ming. Ang tingin ko'y malamig na parang kutsilyo. Naghahanap siya ng kamatayan. Ang apoy na ito ay tuluyang sumalungat sa aking utos. Agad kong dinala ang nagpasimula ng sunog sa tanggapan ng bayan. Nangahas pang sunugin ang base na may mataas na proteksyon. Parang nag-aalsa na ang pamilya Zhu. Ang Hepekin ay mabilis kumilos. Sa araw ding iyon, nakipag-ugnayan siya sa Provincial Public Security Bureau. At isinagawa ang malawakang inspeksyon at pagsamsam laban sa pamilya Zhu. Si Zhu Ming na dati nang sangkot sa mga iligal na gawain sa itim na pamilihan, ay may matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya agad siyang nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. At ipinadala sa hilagang kanluran para magtrabaho sa riles ng tren. Ang natitirang puwersa ng pamilya Zhu ay tuluyang nawasak. Nawala ang isang malaking suliranin. At ang buong pamilihan ng mga produktong agrikultura sa lalawigan ay tuluyang nagbukas sa akin ng maluwag na pintuan. Sinamantala ko ang pagkakataon. At in-upgrade ang kooperatiba bilang Red Star United Agricultural Group. Ginawa kong Chief Financial Officer si Wan Su. Mahigpit niyang pinamahalaan ang mga account. 6 year ang namahala sa aming side business sa pagpoproseso ng balat. Si Emily Wang ay umabot pa sa antas ng Big Brother ng Soviet Union. Tingnan mo, bawat araw may tuloy-tuloy na lumalabas na mga supply mula sa nayon. At ang mga numero sa ledger ay doble ang paglago. Alam ko na ang aking imperyo sa agrikultura ay ganap ng naitatag. Isang iglap, dumating na naman ang malalim na taglamig. Ang malawak na niebe ay muling nagkulong sa mga bundok ng Xingfu Village. Noong nakaraang taon, sa ganitong malakas na snow, halos mamatay ako sa gutom ng unang beses kong dumating dito. Tingnan mo si Wan King, tumalon sa hukay ng apoy para lang sa isang bag ng harina. Ngayon, ang dugo ay nagtulak sa amin na maghanap ng isang marangyang bahay na may malaking pulang pinto. Lahat ay lubos ng nagbago, parang langit at lupa ang pagitan. Sa malaking bahay na gawa sa pulang ladrilyo, mainit ang pakiramdam mula sa central heating. Punong-puno ng mga delikadong pagkain sa mesa. Nilagang baboy sa Holy Spring, pula ang puso na malaking isda at dalang. At may mga berde at makatas na gulay na hindi panahon. Halika, Cheng Yuan, kumain ka ng mas maraming karne. Sobrang nagsikap ka nitong isang taon. Big Brother, ang grupo ni Lidu ay kumikita ng malaki. Nagdagdag na naman. Nagbigay pa ang gobyerno ng malaking gantimpala sa atin. 8. Nagdagdag ang opisina ng 5,000 na order ng balat ng kuneho. Kailangan na naman nating kumuha ng mga manggagawa. Kumuha ka ng isang baso ng sorghum wine at inumin ito ng buo. Ang maanghang na alak ay dumaloy sa lalamunan papuntang tiyan. Mainit-init. Balikan ang nakaraang taon. Nagsimula sa impyerno. Pinunit si Zhao Han. Pinalo ang mga buli. Hinarap ang mga mayayamang tao sa probinsya. Hanggang sa umangat ako gamit ang kaalaman sa veterinaryo at espasyo ng tubig. Isa-isa akong umangat. Sa wakas, natupad ko ang aking pangako noon. Sa panahong ito ng kawalang katiyakan, nagtayo ako ng isang matibay na kaharian para sa mga mahal ko sa buhay. Matapos kumain, naglakad ako ng mag-isa sa bakuran. Tahimik na bumabagsak ang mga snowflake sa aking balikat. Naramdaman kong ako'y nag-iisip ng malalim. Tumingin sa mas malawak na espasyo. Tumingin sa mas masiglang lawas sa espasyo. At sa masiglang daang ektaryang kagubatan. Alam ko na ito ay hindi lamang katapusan, kundi simula ng isang panahon ng paghahanap ng mga gamit. Malamig sa labas, Cheng Yuan. Pumasok ka na. Inilagay ni Wan King ang isang makapal na leather coat sa akin. Dahan-dahan siyang umasa sa aking balikat. Sundan ang kanyang tingin. Tumingin kami sa likod ng nayon. Ang maliwanag na puting mga greenhouse sa Wensayda. At ang malalaking sakahan. Doon, ang mga truck ay nakapila ng mahaba. At nagdadala ng mga kargamento sa gabi. Na kinaiinggitan ng napakaraming tao. Matagal nang kilala ang Xingfu Tun bilang pinakamayamang nayon sa buong probinsya. At ang pangalan kong si Li Cheng Yuan ay kilala sa buong sistema ng kalakalan noong dekada 50 at 60. Ito ay isang gintong tatak. Asawa, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo isang taon na ang nakalipas? Naalala ko na sinabi mo na hanggat may hininga ka, hindi mo ako pababayaan. Sinabi mo na gusto mong bigyan kami ng pinakamagandang buhay. Nagawa ko iyon. Pakinggan mo ang mga tunog ng mga bata sa bahay. Nakikinig sa malilinaw na tawa ni na Wansu at Xiu. Puno ang puso ng di pa nararanasang kasiyahan at kasiyahan. Bilang isang antas na manggagamot na naglakbay sa ibang panahon. Hindi lamang ako nagpagaling ng mga sakit ng mga hayop, kundi nagpagaling din ako ng sakit ng kahirapan sa panahong ito. Patuloy pa rin ang malakas na snow. Ngunit sa aking imperyo ng yaman, si Li Cheng Yuan, laging tag-init ang panahon.